Sa isang kaharian na sakop ng miasma sa dulo ng Earth, tahanan ng mga halimaw na minsang nang ibabaw at lumamon sa sangkatauhan, isang babae ang dinala sa lupain kung saan siya ay iniharap sa hari bilang ika-siyam-na-put-siyam na sakripisyo. Ang Chancellor, si Anubo, ay nag-iisip na ang babae ang pinakamalakas na sakripisyong ipinadala sa kanila, na sinasabing hindi siya karapat-dapat na lumunin at nagmumungkahi na paghiwa-hiwalayin lamang siya. Ngunit ginambala siya ng babae, tinawag siyang aso at sinasabing sulit siyang kainin. Nagsimulang magtalo ang dalawa, ngunit nakita ng hari na nakakaintriga siya at inutusan si Anubo na umalis. Naiwan siya sa silid kasama ang babae, na tumatawag sa kanya na isang short-tempered na hari, na nagbabala sa kanya na mag-iisa siya balang araw sa ganoong pag-uugali. Ang kanyang mga tagamasid, si Sai at Klops, ay nagsabi sa kanya na humingi ng tawad sa hari, na humarap sa kanya habang tinatawag itong walang modo. Inihayag ng hari na ang bawat sakripisyong nauna sa kanya ay nanginginig sa takot kapag iniharap sa kanya, kaya hindi siya naniniwala na ang dalaga ay hindi natatakot sa kanya, na nag-utos sa kanya na magmakaawa para sa kanyang buhay habang nilagay nito ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Ngunit pinindot lang niya ang mga papad nito, nakitang malambot at malagkit ang mga ito. Sinabi ng babae na wala siyang pamilya or bahay, kaya walang problema sa kanya kung siya ay makain. Napukaw nito ang interes ng hari, na tinatanong ang kanyang pangalan, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sara. Ipinaalam sa kanya ng hari na ang ritual ng paghahain ay gaganapin sa susunod na gabi ng apokalipsis, kapag nawala ang miasma, at plano niyang panatilihin si Sara sa kanyang tabi hanggang sa panahong iyon upang makita kung gaano katagal ang kanyang katapangan. Pagkatapos nito, nagulat ang mga halimaw nang makitang naglalakad si Sara sa paligid ng palasyo. Nagalit ang mga opisyal, tinanong si Anubo kung plano ng hari na panatilihin ang isang human pet sa palasyo, habang ipinapaalala nila sa kanya na nakipagpayapaan ang yumaong hari sa mga tao 100 taon na ang nakakaraan. Ngunit nangangailangan ang mga tao na magpadala ng isang sakripisyo, bilang simbolo na ang mga tao at mga halimaw ay hindi pantay. Habang nakatingin si Sara sa bintana, niyakap siya ng hari, sinabi sa kanya na wala siyang pahintulot na umalis sa kanyang silid, kaya binuhat niya siya pabalik. Sinabi sa kanya ni Sara na mukhang boring ang kanyang silid, kaya iminungkahi niyang maglagay ng ilang bulaklak sa silid. Ngunit sinabi ng hari na hindi niya gusto ang mga bulaklak, na inihayag na ang mga bulaklak ay hindi tumutubo sa lupaing iyon dahil sa miasma. Binalaan siya ng hari na tatapusin siya ng iba pang mga halimaw sa palasyo kapag nakita nila siya, kaya dapat niyang gawin ang sinasabi nito, na napagtanto ni Sara na nag-aalala ang hari sa kanya. Hinawakan siya ng hari sa leeg, binyantaan siyang tatapusin, ngunit hindi natakot ang babae, na sinasabing mas masahol pa ang nakita niya. Sa isang flashback, nalaman ni Sara na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay sakripisyo, kaya pumunta siya sa kanyang mga magulang, alam na ang susunod na sakripisyo ay magmumole sa kanilang nayon. Sa sandaling iyon, naririnig niya ang kanilang pinag-uusapan kung paano nila siya pinalaki bilang isang sakripisyo. Napansin ng kanyang mga magulang ang kanyang presensya, at ang silid ay napailuminado ng kidlat habang nakatitig sa kanya. Hanggang ngayon, naaalala pa rin niya ang nakakatakot na tingin sa kanilang mga mata, at sinabi niya sa hari na iba ang mga mata nito, kaya hindi siya natatakot sa kanya. Ang hari ay nagsimulang maawa sa kanya. Pumunta sila sa isang lumang fortress city, na nasira sa panahon ng kanilang digmaan sa mga tao 100 taon na ang nakakaraan. Habang sinisiyasat ito ng hari, nakita ni Sara ang mga guho ng bayan. Ipinaliwanag ng hari na ito ay isang lawless zone kung saan ang mga halimaw ay madalas na nagdudulot ng gulo sa mga tao, at tungkulin niyang pigilan iyon na mangyari. Nakita ni Sara ang mga bulaklak na tumutubo sa lungsod, at ipinaliwanag ng hari na manipis ang miasma sa lugar, kaya ito lamang ang lugar sa lupain kung saan maaaring tumubo ang mga bulaklak. Kumuha siya ng ilang bulaklak mula sa hardin at naglagay ng korona ng mga bulaklak sa ulo ng hari, na sinasabi sa kanya na siya ay mukhang kaibig-ibig. Ngunit inalis ito ng hari, sa pag-aakalang tinutuya siya nito. Sinabi ni Sara na lagi siyang may nakakatakot na mukha, kaya gusto niyang pagandahin ang pakiramdam ng hari sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bulaklak. Ngunit hinawakan siya ng hari, sinabi sa kanya na may paparating na bagyo. Bumalik sila sa kanyang silid kung saan sinabi niya sa kanya na nalalapit na ang gabi ng apokalipsis. Nagkaroon ng kidlat kaya natarante si Sara dahil naaalala niya ang mga mata ng kanyang mga magulang. Tinakpan siya ng hari ng kanyang buntot upang hindi siya mataranta kapag kumidlat.
Sinabi ni Sarah na hindi na siya natatakot dahil ang hari ay napakainit na sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang kumilos ng mahigpit sa kanya. Sa gabi ng pahayag, inihanda nila si Sarah para sa ritual ng paghahain, at masaya siya dahil nakasuot siya ng ganoong kagandang damit, sa pag-aakalang ito ay parang damit pangkasal. Inihatid siya ni Anubo sa silid ng altar kung saan maghihintay siya sa pagdating ng hari. Ngunit siya ay tinambangan ng isang halimaw na butiki na nagbabalak na ibagsak ang hari. Iniisip niya na ang pagpaslang sa kanya ay makakatulong sa kanyang layunin, kaya sinubukan niyang atakihin siya gamit ang kanyang kutsilyo. Ngunit isang nakabalabal na lalaki ang hamarang sa kanya, hinaharangan ang kutsilyo gamit ang kanyang kamay. Iniisip ng butiki na siya ay ahente ng hari, na tinatawag ang hari na mahina. Ngunit sinabi ni Sarah na mayroon silang isang dakilang hari na pumipigil sa hindi kinakailangang pagdanak ng dugo. Muling umatake ang butiki, hiniwa ang balabal ng lalaki at inilantad ang mukha nito. Dinesormahan niya ang butiki, itinutok ang kanyang espada laban sa kanya at pinalayas ang halimaw. Napagtanto ni Sarah na siya ang hari, ngunit itinuro niya ito sa labasan habang ipinapaliwanag niya na hindi siya hari dahil siya ay talagang kalahating tao, na nagpapakita na ang gabi ng pahayag ay ginawa siyang tao, kaya kailangan niyang magtago sa kadiliman hanggang sa maging halimaw siya. Masama ang pakiramdam ng hari, iniisip na siya ay isang kaawa-awang mahina na hindi karapat-dapat na maging hari, ngunit tinakpan ni Sarah ang kanyang sugat, sinabing hindi siya mahina. Napagtanto ni Sarah na hindi niya kinain ang alinman sa mga nakaraang sakripisyo, dahil marami siyang galos sa kanyang mga braso, at nalaman namin na ginamit niya ang kanyang sariling dugo upang isipin ng ibang mga hayop na ang mga sakripisyo ay nilamon sa panahon ng ritual. Sinabi niya na ang isang mahinang tao ay hindi maaaring gawin iyon, kaya tinawag niya itong pinakamalakas, sinabi na gusto niyang magsilbi bilang pagpapakain para sa kanya sa halip na umuwi. Naputol ang kanyang mga tanikala habang niyayakap siya ng hari, at kinabukasan, ipinaalam ng hari sa lahat na si Sarah ang magiging reyna. Ang kanyang mga nasasakupan ay hindi nasisiyahan dito, kaya't hinahamon niya sila na humakbang pasulong, ilagay sila sa kanilang lugar. Naisip ni Sarah na tawagan siyang Larry, na ang ibig sabihin ay matapang, at tinanggap niya ito, at sinabing bagay iyon sa kanya. Nang maglaon, nakita natin ang dalawang opisyal na nagmamakaawa sa kanya na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon dahil ang reyna ay dapat magmula sa isang maharlika na angkan, ngunit tinatakot sila ng hari na magpasakop. Naglalakad na naman si Sarah sa palasyo, kaya binalaan siya ni Nasai at Klops na magagalit na naman ang hari. Ngunit hindi siya natatakot sa hari dahil alam niyang isa itong mabuting tao na nagsisikap na protektahan ang lahat. Sa sandaling iyon, nagpakita ang hari, binuhat siya mula sa lupa at dinala siya pabalik sa silid kung saan sinabi niya sa kanya na maghintay ng tahimik. Ngunit nais ni Sarah na tulungan siya, kaya sinabi niya sa kanya na sumali sa piging ng korte kung saan magtitipon ang mga maharlika ng lupain. Ibinunyag ng hari na iminungkahi ito ng kanyang mga opisyal sa kanya, sa pag-aakalang mababago nito ang kanyang isip tungkol sa paggawa kay Sarah na kanyang reyna. Ngunit sinabihan niya si Sarah na iyangat ang kanyang ulo. Nang gabing iyon, bumalik ang hari sa kanyang silid kung saan nakita niya si Sarah na natutulog sa tabi ng bintana. Binuhat niya siya, at si Sarah ay sumisigaw habang siya ay nagising, humihingi ng paumanhin sa pagkakatulog habang siya ay nagtatrabaho. Nakikita ng hari ang mga bulaklak sa kanyang kandanggan, at ibinunyag niya na ang mga ito ay mga artipisyal na bulaklak na ginawa niya upang tulungan siyang makapagpahinga sa tuwing babalik siya sa kanyang silid. Sinabi ng hari na hindi siya interesado sa mga bulaklak, ngunit sa tingin niya ay bagay sa kanya ang mga artipisyal na bulaklak dahil isa rin siyang nilalang na maraming itinatago. Iniisip ni Sarah na hindi mahalaga kung ito ay artipisyal basta't makakaantig sa puso ng mga tao. Sinabi ni Sarah sa kanya na siya ay tulad ng mga bubuyog na dumapo sa mga bulaklak dahil sila ay banayad at masipag sa kabila ng kanilang nakakatakot na hitsura. Tiniyak niya kay Larry na hindi siya peke, kahit na nagsisinungaling na maging katulad niya habang siya ay nakakatulog. Ang mga bisita mula sa buong lupain ay bumisita sa kanilang kastilyo, at sinabihan ni Anubo si Sarah na kumilos ng banayad sa panahon ng kaganapan, na nakikita siyang hadlang sa hari. Idinaraos nila ang piging kung saan inaabangan ng mga bisita na makita ang bagong reyna. Sinabihan sila ni Anubo na manahimik habang papasok ang hari, ngunit nabigla ang mga bisita nang makita nilang karga-karga ng hari si Sarah, tinutuya ang hitsura nito at gumagawa ng mga walang modo na pananalita dahil minamaliit nila ang mga tao.
Ang hari ay humiling ng katahimikan, at si Sara ay nakataas ang kanyang ulo habang sinasabi ni Anubo sa mga bisita na tamasahin ang piging. Nakaupo sila sa kanilang mga trono, ngunit napansin ni Sara ang mga bisita na nakatingin sa kanya. Kaya, tumayo siya at naghain ng pagkain sa isang bisita, na ikinagulat ng lahat. Sinubukan ng bisita ang pagkain, napagtanto na masarap ito, at ang lahat ng iba pang mga bisita ay nagsimulang magsaya sa piging. Pumunta si Sara sa kusina para tumulong sa paghahain ng pagkain, ngunit nakatagpo siya ng ilang halimaw na ayaw siyang papasukin dahil tao siya. Sinabi sa kanila ni Nasai at Klops na siya ang reyna, kaya pinapasok siya ng kanilang head chef. Kumuha siya ng pagkain mula sa kusina at tumulong pa nga sa paglilinis ng mga mesa, ngunit napansin pa rin siya ng isang chameleon monster na kaina-hinala. Nakakita si Sara ng kakaibang inumin, na sinasabing regalo mula sa isang lungsod ng kalakalan, kaya dinala niya ito sa hari. Ngunit ginagamit ng chameleon monster ang kanyang buntot para mapatid siya. Hindi niya sinasadyang nabuhos ang alak sa hari, at pinagalitan siya ng chameleon, na sinasabing sinadya niya ito. Tinitigan siya ng mga bisita, ngunit dinilaan ng hari ang kanyang mukha at cool na kumilos. Hinawakan niya ang buntot ng chameleon, alam niyang ginamit niya ito para mapatid si Sara, at ipinaalala sa kanya na si Sara ang kanyang reyna. Nagbanta siyang tatapusin siya gamit ang kanyang mga kuko, ngunit pinigilan siya ni Sara. Hinayaan ng hari ang kanyang buhay, na sinasabi sa kanya na utang niya ang kanyang buhay sa reyna. Pagkatapos ng piging, iniisip ni Sara ang nangyari nang biglang umilo ang sahig sa paligid niya. Nagpakita ang hari, at hinawakan niya ito habang dinadala sila ng isang banal na hayop na pinangalanang Kiver sa himpapawid. Nagsimula silang lumipad palayo sa kastilyo, at iniisip ng hari na ang bug zone ng hangin sa itaas ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Gamaan ang loob ni Sara dahil naisip niyang papaalisin na siya ng hari, na nakikita ang kanyang sarili bilang isang pasanin. Bumaba sila sa lupa, at tinawag siya ng hari na isang walang isip na sinasabi sa kanya na bahagi na siya ng kanya, kaya hindi niya siya maaalis. Nag-aalala si Sara na baka masaktan niya ang isang tulad ng chameleon, ngunit sigurado ang hari na pipigilan siya nito kapag may nangyaring ganoon ulit. Sinabi niya sa kanya na dinadala niya ang isang mabigat na pasanin bilang isang huwad na hari, at kapag siya ay nasa paligid niya siya ay tunay na malaya, kahit na sinasabi niya na siya ay maaaring maging isang mas mahusay na hari habang kasama siya sa kanyang tabi. Kaya, gusto niya itong manatili sa kanya. Pinag-aaralan ni Sara ang tungkol sa Monster Kingdom ng Osmargo na iniisip na kailangan niyang malaman ang tungkol dito, ngunit nahihirapan siyang aralin itong lahat. Nag-aatubili si Anubo na turuan siya dahil utos ito ng hari, ngunit sa tingin niya ay nagsasayang lang siya ng kanyang oras, kaya bumalik siya sa kanyang iba pang mga tungkulin. Lumabas si Sara kasama si Larry, habang nakasuot siya ng beast costume para hindi siya masyadong halata. Nakita ni Sara na napaka-weird ng disguise niya, na nagpatawa sa kanya dahil mukha siyang kaina-hinala. Naglalakad sila sa isang abalang kalye kung saan nadiskubre ni Sara kung paano nabubuhay ang mga normal na hayop sa kanilang buhay, na iniisip na hindi sila naiiba sa mga tao. Nakakita siya ng panaderia, at natutuwa siyang makakita ng tinapay, na nagsasabing walang tinapay sa palasyo. Narinig ito ng pamilya ng panadero, kaya naghinala sila, ngunit sinabi sa kanila ng panadero na hindi kailanman magbibihis ang hari bilang isang malilim na karakter. Nalaman namin na kinuha ng mga royal at aristokrata ang lahat ng rarities sa ilalim ng huling hari, ngunit ang kasalukuyang hari ay walang pakialam sa mga delicacy or magarbong dekorasyon, na maganda para sa kanilang panaderia. Bumili sila ng tinapay, at ipinakain ito ni Sara kay Larry, na sa tingin niya ay hindi ito espesyal. Habang kumakain sila ng tinapay, narinig ni Sara ang isang batang halimaw na nagngangalang Borgas na umiiyak dahil nahiwalay ito sa kanyang ina. Tinulungan nila si Borgas na mahanap ang kanyang ina, ngunit habang naglalakad sila, biglang nahilo si Sara, kaya kinuha ni Larry si Borgas mula sa kanya habang iniisip niya kung ano ang nangyayari. Nagsimulang umiyak si Borgas, at tiniyak ni Sara na mahahanap nila ang kanyang ina. Sa wakas ay nakita siya ng kanyang ina, nagpapasalamat kay Sara sa kanyang tulong. Ngunit nang bumagsak si Borgas mula sa ulo ng hari, sinalo siya ni Sara, inihayag ang kanyang mukha na tao sa lahat. Ang ina ni Borgas ay biglang kumilos ng masama, sinabi sa kanya na huwag hawakan ang kanyang anak dahil ang iba pang mga halimaw ay gumagawa ng mga walang modo na pananalita dahil lamang siya ay tao.
Sinimulan nila siyang batuhin, kaya pinakawalan ng hari ang kanyang aura, tinakpan ang kanilang paningin at nawala kasama si Sarah. Bumalik sila sa palasyo kung saan ipinaalam sa kanya ni Anubo ang tungkol sa isang ulat na may nakitang tao sa lungsod, ngunit hindi ito pinapansin ng hari kasama ang iba pang mga kahilingan na iniharap sa kanya. Humihingi ng paumanhin si Sarah sa lahat ng gulo na naidulot niya, alam niyang natakot niya ang lahat ng taong bayan. Sinabi niya na ito ay katulad ng kung ano ang reaksyon ng mga tao sa mga beast, at sa palagay niya ay dahil ang dalawang lahi ay may kasaysayan ng digmaan sa pagitan nila, ngunit siya ay kumbinsido na ang parehong lahi ay hindi gusto ng hidwaan. Humingi ng paumanhin ang hari sa kanya dahil inilantad niya siya sa panganib na sinabing nabigo siya, ngunit inamin niya na nasiyahan siya sa kanyang araw kasama siya. Sinabihan siya ni Sarah na huwag humingi ng tawad habang niyayakap siya nito, sinasabi sa kanya na masaya rin siya, ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Si Anubo ay nakikipag-usap sa isang pari na nagpahayag na ang kalusugan ni Sarah ay bumababa dahil sa miasma, at ito ay maaaring humantong sa kanyang kasawian. Sinabi ni Sarah sa hari na huwag mag-alala tungkol sa kanya, ngunit alam ng hari na hindi siya maaaring manatili sa kaharian. Pagkaraan ay nagising si Sarah sa isang kama, nakita ang asul na langit, at napagtanto niya na muli siyang nakatira kasama ng mga tao. Lumapit sa kanya ang isang doktor, ipinaalam sa kanya na siya ay nasa kanyang klinika. Nalaman niya na siya ay dinala dahil sa pagkalason ng miasma, kaya naisip nila na maaaring nagmula siya sa borderline kung saan ang hangin ay maaaring hamihip ng miasma sa kanilang lugar. Binibigyan nila siya ng gamot na gawa sa prutas ng ambrosia upang makatulong na linisin ang miasma sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ng assistant na may nag-iwan sa kanya na walang malay sa harap ng klinika 3 araw na ang nakakaraan, na may higit sa sapat na pera para sa kanyang pagpapagamot pati na rin ang isang tala. Tiningnan nito ni Sarah, kinikilala ang Royal Silk ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nakasulat dito dahil ito ay nakasulat sa beast writing. Gayunpaman, sapat na para sa kanya na mapagtanto na iniligtas ng hari ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, tumulong si Sarah sa klinik habang binabalaan siya ng assistant na huwag pilitin ang sarili dahil hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Nagsimula siyang mamuhay ng mapayapa sa bayan, at masaya ang assistant sa kanyang pagganap na sinasabi sa kanya na maaari siyang manatili sa kanila. Naisip ni Sarah na bumalik sa hari, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manirahan doon dahil mag-aalala lang sa kanya ang hari. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang makipag-usap tungkol sa kanya, at nalaman nila na siya ay nagmula sa nayon na nagpadala ng isang sakripisyo. Bigla nilang iniwasan siya habang nag-uusap sila sa likod niya. Napansin ito ni Sarah, at naaalala niya kung paano kumilos ang halimaw sa lungsod ng masama sa kanya, kaya nagsimula siyang tumakbo pabalik sa klinika. Ngunit nang makarating siya sa klinika, natuklasan niya na sila ay inatake, at sinabihan siya ng doktor na umalis dahil iniisip ng mga taong bayan na siya ay isang sakripisyo na nakatakas mula sa mga hayop, sa takot na ang hari ng mga hayop ay sisirain ang bayan habang hinahanap siya. Nagsisimula siyang gumala sa kanyang sarili, alam na wala siyang mapupuntahan, kaya nagsimula siyang umiyak. Siya ay malapit ng mahulog sa bangin, ngunit ang hari ay dumating sa kanyang anyo ng tao, sinunggaban siya sa tamang oras. Tinanong siya ni Sarah kung ano ang ginagawa niya dito sa anyong tao, at ibinunyag ng hari na siya ay nagiging tao tuwing siya ay nasa kaharian ng tao dahil walang miasma. Inakala ni Sarah na iniwan siya ng hari, ngunit isiniwalat ng hari na ang liham ay nagsasaad na babalik siya para sa kanya. Binigyan niya siya ng singsing na may kristal na prutas na ambrosia, na sinasabi sa kanya na lilinisin nito ang miasma sa pagpasok nito sa kanyang katawan, kaya maaari na siyang manatili sa kanya. Bumalik si Sarah sa palasyo kung saan natutuwa sina Sai at Clops na makita siyang muli. Gusto niyang matuto ng higit patungkol sa kaharian, gustong makita ang mga tao nito sa sarili niyang mga mata para manatili siya sa tabi nito. Iniisip ni Larry na ang singsing ay makakatulong sa kanya na magkaroon ng immunity sa miasma at sinabi sa kanya na maaari niyang alisin ito pagkatapos niyang maging immune, ngunit ayaw itong alisin ni Sarah. Sa pagbanggit kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng singsing sa isang tao, walang ideya ang hari, at sinabi ni Sarah na ito ay isang pangako na mananatiling magkasama magpakailanman. Habang naglalakad sa paligid ng palasyo, nakasalubong ni Sarah ang isang prinsesa na nagngangalang Vicky na nandoon upang hingin ang kamay ng hari sa kasal. Nalaman namin na ito ay inayos ni Anubo, at sinabing ang pagpapakita ni Sarah sa piging ay sinalubong ng mga protesta, kaya naghahanap siya ng bagong reyna upang mapabuti ang kanilang relasyon sa kanilang mga kauri.
Dumating ang higit pang mga prinsesa, at lahat sila ay naruroon para sa parehong dahilan. Ipinaliwanag ni Vicky kung paanong hindi nila magagawang harapin ang kanilang mga kababayan kung hindi sila tatanggapin ng hari bilang mga asawa bago siya umalis. Nang gabing iyon, iminungkahi ni Sarah na bigyan ang mga prinsesa ng madla, ngunit tinawag ito ng hari na isang pag-aaksaya ng oras dahil hindi siya interesado sa pagpapanatili ng mga babae. Sa pagsasabing si Anubo ang nag-ayos nito ng mag-isa, ipinaliwanag ng hari na ang mga babae ay maaaring maging banta sa kanyang posisyon bilang reyna, ngunit ayaw siyang pigilan ni Sarah. Nagalit ang hari, sinabing tapos na nilang pag-usapan ang bagay na iyon at sinabihan siyang matulog. Nagtago si Sarah sa silid ng kanyang tagamasid kung saan nagtataka siya kung bakit ganoon ang reaksyon ng hari dahil hindi naman ito normal na nagwawala, kaya naisipan niyang bumalik sa kanya. Samantala, pumasok si Vicky sa silid ng hari, sinusubukan siyang akitin sa pagtanggap sa kanya bilang isang reyna. Habang ipinapaliwanag niya kung paano hindi maaaring makipag-ibigan ang hari sa isang tao, narinig ito ni Sarah at pumasok siya sa silid ng hari, ngunit nakita niya silang nasa isang awkward na posisyon. Kaya, humingi siya ng tawad at tumakbo. Nagalit ang hari, sinabihan si Vicky na umalis, at bumalik si Sarah sa silid ng kanyang watcher, at nagpalipad ng gabi sa kanila. Kinabukasan, sumama sila sa mga prinsesa sa hapagkainan, ngunit wala na si Vicky. Ang reptilya na prinsesa na nagngangalang Amiya ay hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang plato, kaya nilinisan siya ni Sarah, at sinamahan siya sa labas. Habang nasa labas, ipinahayag ni Amiya na natatakot siya sa hari, ngunit naroon siya dahil ang mga reptilya ay nahaharap sa pag-uusig. Siya ay ipinagbabawal na umuwi kung hindi niya makuha ang puso ng hari, kaya siya ay mahalagang ipinatapon. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng balita na ang maharlikang gwardya ay bumalik, at ang guard captain Jorby ay pumasok sa palasyo, na gustong makilala kaagad ang hari. Nakita niya si Sarah, na kinikilala siya bilang reyna, kaya lumuhad siya sa harap niya habang isiniwalat niya na nanumpa siya ng katapatan sa hari. Nalaman namin na si Jorby ay dating isang karaniwang tao, ngunit siya ay tumaas sa mga ranggo, na namamahala upang makuha ang tiwala ng hari. Si Amiya ay umiibig sa kanya, na inihayag kung paano ginamit ni Jorby ang scarf ng kanyang royal guard upang takpan ang kanyang sugat noong nakaraan. Nasa kanya pa rin ito, at gustong ibalik sa kanya. Ipinaliwanag ni Amiya kung paano niya pinapabilis ang kanyang puso, at iniisip ni Sarah na ganoon din ang nararamdaman ng hari sa kanya. Nang gabing iyon, dadalo na si Sarah sa isang handaan, ngunit nakita niya si Amiya na nagmumuni-muni sa sulok dahil sira na ang kanyang damit. Pinagtatawanan siya ng ibang mga prinsesa, dahilan para isipin ni Sarah na sila ang nasa likod nito. Gusto ni Amiya na makasama si Jorby sa piging, ngunit sa palagay niya ay hindi niya ito maabot. Kaya, tinanggal ni Sarah ang kanyang damit at hinayaan siyang hiramin ito. Dumalo si Sarah sa kaganapan sa kanyang karaniwang damit, at dumating si Amiya na suot ang damit ni Sarah, ibinalik sa kanya ang scarf ni Jorby at pinaalalahanan siya nito. Habang umiinom si Sarah mula sa kanyang tasa, nakita niya si Vicky na sumulyap sa kanya, at ang inumin ay naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Maya-maya ay nagising si Sarah, ngunit nilapitan siya ni Vicky, hinawakan siya sa leeg habang hinihiling kay Sarah na gumawa ng paraan para maging reyna siya. Gayunpaman, nagkomento si Sarah na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kahit na wala siya. Dahil dito nagalit si Vicky, nagbabantang tatapusin si Sarah gamit ang kanyang mga kuko, ngunit hinawakan siya ni Amiya, sinabihan si Sarah na tumakbo. Natambo si Amiya habang hinahampas sila ni Vicky, ngunit iniligtas sila ng hari, na sinasabi sa kanya na huwag nang magpakita sa kanyang sarili habang inaalis siya ng mga gwardya. Ang hari ay humihingi ng paumanhin para sa pagsasalita ng malupit noong nakaraang gabi, habang iniisip ni Anubo kung paano pinauwi ang lahat ng mga prinsesa, na hindi nagawang maantig ang puso ng hari. Ngunit si Amiya ay nananatili sa likuran, na nakatanggap ng pahintulot na manatili bilang kaibigan ni Sarah. Sinabi ng hari kay Sarah na siya lang ang babaeng gusto niya, at dahil dito ay napagtanto niya na siya ay tunay na umiibig sa hari. Sinamahan ni Jorby si Sarah sa isang pulong, habang ipinapaliwanag niya na gagawin ni Anubo ang lahat para protektahan ang trono ng hari, kahit na nangangahulugan ito ng pagsuwi sa kalooban ng hari. Sa pagpupulong, tinanggap ni Anubo si Sarah bilang kanilang formal na reyna, na sinasabing isinasaalang-alang niya ang damdamin ng hari, ngunit nagpataw siya ng ilang mga kondisyon, na sinasabing si Sarah ay dapat na maging pinakamagaling na asawa sa kasaysayan para tanggapin siya ng kanilang mga kasama.
Ang unang kondisyon ay ang mag-utos sa isang banal na hayop dahil ito ay nakikita bilang isang simbolo ng maharlikang awtoridad. Nagpagalit ito sa hari dahil walang mahiwagang kapangyarihan si Sarah, kaya't ang kanyang buhay ay mauubos sa halip, at maaaring siya rin ay magpatawag ng demonyo sa halip na haantong sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kasawian. Tinapos ng hari ang pulong, sinabing hindi niya kailangang i-entertain ang ganoong proposal. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang tirahan, naisip ni Sarah na magkakaroon ng kaguluhan sa kaharian dahil sa kanya, ngunit tiniyak ng hari na iingatan niya ito. Pinagmamasdan ni Sarah si Jorby habang sinasanay niya ang iba pang mga sundalo, iniisip kung paano ginagawa ng lahat ang kanilang mga bahagi, kaya iniisip niya kung ano ang magagawa niya para sa hari. Kinabukasan, nakita ng hari si Sarah na naglalagay ng kanyang dugo sa kontrata, kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Sarah na ito ang tamang gawin, sinabing kailangan niyang makuha ang pagtanggap ng lahat upang maprotektahan siya. Gumuhit siya ng sigil sa sahig, sinusubukang ipatawag ang isang banal na hayop ngunit bigla siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam habang nauubos ang kanyang lakas. Ito ang dahilan upang mapaluhod si Sarah, habang tinatangay siya ng sigil dahil huminto siya bago matapos ang inkantasyon. Sinubukan niya itong muli, ngunit nabigo ang spell na naging sanhi ng pagbagsak niya. Kinabukasan, sinubukan niyang muli, gumuhit ng magic circle habang nagkomento si Anubo na siya ay nasa panganib kung patuloy siyang mabibigo, dahil hindi dapat subukan ng isang tao na tumawag ng higit sa 2 beses sa isang araw. Muli siyang nabigo, at nasalo siya ng hari sa himpapawid, handa siyang patigilin, ngunit pinigilan siya ni Anubo, na ipinaliwanag kung paano ipinagbabawal ng pledge ang paghingi ng tulong. Sinabi ng hari na hindi niya siya tinutulungan ngunit binibigyan lamang siya ng maikling pahinga, at dinadala siya pabalik sa kanyang silid. Sinabi ni Sarah na ayos lang siya, ngunit alam ng hari na masasawi siya kung magpapatuloy siya. Hindi pinahahalagahan ni Sarah ang kanyang buhay, ngunit tinawag siya ng hari na isang walang isip habang ipinapaliwanag nito na ayaw niyang mawala siya. Kinabukasan, sinubukan ni Sarah na tawagan muli ang isang banal na hayop, at isang apoy ang lumabas mula sa bilog bago niya natapos ang kanyang inkantasyon. Iniisip ni Anubo na nagpatawag siya ng demonyo, ngunit patuloy na nag-e-enchant si Sarah habang pinapalibutan siya ng apoy. Ang spell ay matagumpay, at isang maliit na hayop ang nagpakita sa bilog. Bumagsak si Sarah habang pinupuri siya ng hari para sa kanyang pagganap. Habang si Sarah ay nakahiga sa kama, inalok siya ng mga ito ng pagkain, ngunit ang kanyang banal na hayop ay patuloy na kumakain ng lahat, walang iniwan para sa kanyang makakain. Ipinaliwanag ng banal na hayop na siya lamang ang may kapangyarihan ng immortalidad at muling pagsilang, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Benny. Sinasabi niya na siya ang dating pinakamaayos na banal na hayop na tinatawag ang kanyang sarili na isang phoenix. Dumating si Anubo sa silid, sinabing hindi maaaring maging phoenix si Benny, at sinubukan ni Benny na makipag-away sa kanya. Hindi nila maintindihan ang sinasabi niya, at nalaman natin na ang summoner lamang ang makakaintindi sa banal na hayop. Hindi inaakala ni Anubo na tatanggapin ng mga tao ang Benny bilang banal na hayop ng reyna, na sinasabing kailangan itong magkaroon ng mas regal na anyo. Nang maglaon, nagsuot si Sarah ng costume ng ibon at sinubukang turuan si Benny kung paano lumipad, ngunit hindi sila umuunlad, kaya nagpa siya si Benny na huminto. Inihayag ni Benny na nagamit na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at nalaman namin na minsan siyang pinahirapan ng mga sundalo noong panahon ng digmaan. Sinabi niya na hindi na siya makakalipad muli, ngunit sinabi sa kanya ni Sarah na huwag ibaba ang sarili, sinabing binigyan niya siya ng labis na kumpiyansa sa kabila ng kanyang kasalukuyang anyo. Kinabukasan, nakita ni Sarah si Benny na sinusubukang lumipad habang pinupuntirya siya ng isang asasin. Tumalon si Benny mula sa dingding ng kastilyo, at mukhang lilipad na siya, ngunit muntik na siyang matamaan ng palaso, dahilan para matamber siya. Si Sarah ay nagdive para sa kanya, at tinawag niya itong walang isip dahil sa pagsisikap na iligtas ang isang immortal na ibon, ngunit naantig siya sa kanyang mga aksyon, at ginaisang niya ang kanyang mga kapangyarihan, na naging isang tunay na phoenix. Inihayag ni Benny na palagi siyang babalik kung naniniwala siya sa kanya habang lumilipad siya sa paligid ng bayan, na ginagawang kinikilala siya ng lahat bilang isang banal na hayop. Sa tarangkahan ng palasyo, isang bantay ang inatake ng isang misteryosong lalaki, na nagsasabing may negosyo siya sa hari ng mga halimaw. Nahuli siya, at pinuntahan siya ng hari habang siya ay nakadina sa piitan.
Tinanong siya ng lalaki kung pinaslang niya si Sarah, ngunit nagkataong nagpakita si Sarah sa sandaling iyon, kinikilala siya bilang Lloyd. Masaya si Lloyd na malaman na siya ay buhay pa, at nakiusap si Sarah sa hari na patawarin si Lloyd, at sinabing tatanggapin niya ang parusa sa kanya. Kaya, inaangkin ng hari na si Lloyd ang kanyang panauhin, at umatake lamang siya dahil hindi niya alam kung paano mag-doorbell. Nais malaman ng hari ang tungkol sa relasyon ni Sarah sa kanya, at sa isang pagbabalik-tanaw, nakilala namin ang batang si Lloyd habang siya ay naglalakad sa paligid ng bayan. Pinuntahan siya ni Sarah, binibigyan siya ng mga halamang gamot dahil palagi siyang nasasaktan. Sinabi ni Lloyd na normal lang ang masaktan dahil nagsasanay siya para maging isang mandirigma, at ipinangako ni Lloyd na iingatan niya ito kahit na mula sa mga hayop. Sa kasalukuyan, si Lloyd ay pinakawalan mula sa kanyang mga tanikala habang sinasabi sa kanya ni Anubo na huwag nang bumalik sa kanilang kaharian. Dumating si Sarah, at agad na hinawakan ni Lloyd ang kanyang kamay, sinabi sa kanya na iuuwi siya nito, ngunit sinabi sa kanya ni Sarah at Anubo na nakatira siya sa kanila ngayon. Pinalayas sila ni Lloyd, gustong umalis kasama si Sarah, ngunit pinili niyang manatili sa hari. Ipinahayag ng hari na si Sarah ay magiging kanyang reyna, na nag-utos sa mga bantay na kunin si Lloyd. Hinawakan siya ni Lloyd ngunit bumagsak, at nag-aalala si Sarah tungkol sa kanya. Sinabi ni Anubo na dahil ito sa pagod, kaya pinayagan siya ng hari na mag-overnight. Binigyan nila ng pagkain si Lloyd ngunit hindi siya kumakain kahit nagutom siya. Tinanong niya si Sarah kung siya ba talaga ang magiging reyna, na kinumpirma niya, ngunit sinabihan siya ni Lloyd na huwag mag-alala dahil plano niyang tumakas kasama niya. Si Amiya ay sumama sa kanila sa silid, nag-aalok kay Lloyd ng ilang mga dessert, ngunit hinampid niya ito, sinabi sa kanya na umalis. Nagtataka si Lloyd kung ano ang problema ni Sarah dahil masyado itong palakaibigan sa mga halimaw. Sa tingin niya ay paglalaroan lang siya ng hari, ngunit sinabi sa kanya ni Sarah na hindi ganoon ang hari, sinabing handa pa siyang magsakripisyo para sa mga tao. Sinabi niya kay Lloyd na hindi siya makakasama sa kanya, na pinatahimik siya habang umaalis siya para kumuha ng mas maraming pagkain. Pagkalabas ni Sarah ng silid, nilapitan siya ni Amiya, na sa tingin niya ay masyado siyang nangunguna kay Lloyd. Sinabi ni Sarah na mabait din si Lloyd na sinasabi sa kanya kung paano siya gustong protektahan ni Lloyd noong mga bata pa sila. Sinabi sa kanya ni Sarah na mayroon lamang siyang masakit na damdamin para sa mga hayop ngunit hindi siya marahas ng walang dahilan. Nakita ng hari si Sarah na nagbibigay ng pagkain kay Lloyd, at nagkomento si Anubo kung paano siya dapat makahanap ng kaganhawahan sa paggugol ng oras sa ibang tao. Bumalik siya sa silid ni Lloyd, binibigyan siya ng hapunan, ngunit hindi nagsasalita si Lloyd, kaya sinabi ni Sarah sa kanya na maaaring hindi na sila muling magkita pagkatapos niyang umalis. Ngunit pinawalan siya ng malay ni Lloyd, at sinubukan niyang tumakas kasama niya. Nalaman ito ng hari, at nakasakay na ngayon si Lloyd sa isang kabayo pabalik sa kaharian ng tao. Pinili ng hari na sundan si Lloyd mismo, ngunit iminumungkahi ni Anubo na marahil ay pinili ni Sarah na sumama sa kanya dahil pareho silang tao. Nagsimulang isipin ng hari na maaaring maging mas masaya si Sarah sa kaharian ng tao, ngunit nakiusap si Anubo sa hari na iligtas si Sarah, alam kung gaano niya kamahal ang hari. Dumating si Jorby, nag-aalok na haharapin si Lloyd, ngunit ipinatawag ng hari ang kanyang banal na hayop, sinabihan si Jorby na manguna sa kanyang pagkawala. Habang sinusubukang subaybayan ng Holy Beast si Lloyd, nagpakita si Benny, nag-aalok na tulungan sila dahil ibinabahagi niya ang kanyang kaluluwa kay Sarah, kaya alam niya ang lokasyon nito. Ginagabayan niya sila sa kanyang amo. Nang marating ni Lloyd ang teritoryo ng mga Hyena folk, ang kanyang landas ay hineranggan ng ilang halimaw. Sinabi nila kay Lloyd na pakakawalan nila siya kung iiwan niya si Sarah sa kanila upang kainin nila siya, ngunit ito ay nagpagalit sa kanya, kaya't sinalakay niya ang mga ito, pinaslang sila ng paisa-isa. Tumakbo ang ibang mga hyena, ngunit naabutan sila ni Lloyd. Nagpapakita ang anak ng halimaw, nagmamakaawa sa kanya na huwag tapusin ang kanyang ama, ngunit itinaas ni Lloyd ang kanyang espada, handang hampasin sila. Gayunpaman, hinawakan siya ni Sarah, na nagpapahintulot sa mga halimaw na makatakas. Tinanong siya ni Sarah kung bakit niya tatapusin ang isang bata, ngunit nakikita lang ni Lloyd ang lahat ng halimaw bilang banta sa mga tao. Ipinaalala sa kanya ni Sarah kung paano siya nagsanay upang protektahan ang mga tao mula sa mga halimaw, ngunit sinabi sa kanya ni Lloyd na hindi ito sapat. Sa pag-aakalang si Sarah ay nasa isang spell, naisip niyang pumaslang ng mga halimaw para lamang magising siya.
Inihagis niya si Sarah sa isang kama habang ipinagtatapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Sarah, na sinasabi sa kanya na siya ay nakakatakot. Sinubukan niyang sabihin kay Lloyd na hindi lahat ng halimaw ay masama at ang hari ay may mabait na puso, ngunit hindi naniniwala si Lloyd sa kanya, ipinapaliwanag kung paano nakikita ng mga halimaw ang mga tao bilang biktima. Sa isang flashback, nakita namin si Lloyd kasama ang kanyang kapatid na si Masha, na natatakot na ang mga halimaw ay darating para sa kanya, kaya ipinangako ni Lloyd na protektahan siya mula sa mga halimaw. Ngunit isang araw ay bumalik ang kanilang ina sa kanilang bahay, na nagawa silang itago sa isang kabinet habang siya ay pinapaslang ng mga halimaw. Nahanap sila ng mga halimaw, binubuksan ang kabinet, at naisipan nilang kainin ang isa sa kanila para sa dessert. Kinuha nila si Masha, kinakain sa harap ng kanyang mga mata, ngunit hindi nila gusto ang panlasa ng mga lalaki, kaya nagpasya silang paglaruan siya, hinahayaan siyang tumakas bago nila siya makuha. Ngunit sa huli ay nailigtas siya ng kanyang master. Bagong sinag ng pag-asa ang nakita niya nang makilala niya si Sarah, ngunit inalis din ito sa kanya ng mga halimaw. Sa kasalukuyan, iniisip ni Lloyd ang tungkol sa pagpaslang sa lahat ng mga halimaw, tinali ang mga kamay ni Sarah sa ilang mga halijing kahoy habang sinasabi niyang panoorin siya. Sa sandaling iyon, dumating ang hari, sinabihan siyang ibalik si Sarah, ngunit sinabi ni Lloyd na pag-aari niya si Sarah. Sinusugod ni Lloyd ang hari, at nagsimula silang mag-away nang pumunta si Benny kay Sarah, na sinasabi sa kanya kung paanong si Lloyd ay walang laban sa hari. Alam ito ni Lloyd mismo, ngunit tumanggi siyang umatras sa pag-aakalang mas maraming tao ang tatapusin ng mga halimaw kung gagawin niya ito. Naglaho siya sa harap ng mga mata ng hari, na iniipit ang kanyang kapa habang tumatalon siya upang hampasin siya, ngunit pinakawalan ng hari ang kanyang aura, na tinatangay siya. Tumanggi pa ring sumuko si Lloyd, sinabi sa hari na tatapusin siya dahil gusto niyang makita ni Sarah kung gaano karahas ang mga halimaw. Sinusugod niya ang hari, ngunit pinahintulutan siya ng hari na tusokan siya, sinabing malulungkot si Sarah kung sasaktan niya si Lloyd. Tinulungan ni Benny si Sarah na makalaya, at agad niyang tiningnan ng hari habang siya ay nagsimulang umiyak habang si Lloyd ay nakaluhod, napagtanto na nagalit sa kanya si Sarah. Sinabi ng hari na ang sugat ay wala sa kanya, at sinimulan ni Lloyd na tanungin ang lahat ng kanyang ginagawa, ngunit niyakap siya ni Sarah, sinabi sa kanya na marami siyang nagawa para sa kanya, kaya dapat niyang patawarin ang kanyang sarili. Pinagaling ni Benny ang sugat ng hari, at naging phoenix siya para ihatid si Lloyd, ngunit tumanggi siyang tumanggap ng tulong mula sa mga halimaw, piniling bumalik ng mag-isa. Sinabi ni Lloyd sa hari na kailangan niyang isuko si Sarah kung paiiyakin niya ito, at sinabi sa kanya ng hari ang kanyang salita. Natapos si Lloyd na sumakay kasama si Sarah upang bumalik sa kaharian ng tao, at tinutukso siya ni Sarah dahil sa takot sa mataas na lugar. Humihingi ng paumanhin si Lloyd sa pagiging makasarili, at kahit na hindi niya mapapatawad ang mga halimaw, nagpasya siyang manampalataya sa kanyang paniniwala sa hari. Kinis niya ang kanyang noo, sinasabing mahal niya siya habang naghihiwalay sila. Lumipad pabalik si Sarah kasama ang hari, na nagsabi sa kanya na nag-aalangan siyang ibalik siya dahil akala niya mas magiging masaya siya kay Lloyd, ngunit sinabi ni Sarah na gusto niya lang siyang makasama kahit anong mangyari. Pagbalik sa palasyo, nakatanggap si Sarah ng balita na gustong makilala siya ni Duke Gary. Siya ay nasa sabik na makilala ang duke, ngunit binalaan siya ni Anubo na hindi basta-basta ang bagay na ito, na nagsasabing kailangan niyang gumanap na babaeng punong abala sa duke, at iminungkahi ito bilang isa sa kanyang mga pagsubok sa kanyang landas patungo sa pagiging reyna. Nagulat si Amiya nang malaman niya ang tungkol dito, at kinilala niya si Gary bilang isang maalamat na general na kilala bilang Diyos ng Dagat. Binalaan niya si Sarah na galit si Gary sa mga tao, kaya pinayuhan niya si Sarah na mag-ingat. Tinanong ni Sarah ang hari tungkol kay Gary, at ibinunyag niya na si Gary ay kilala sa kanyang walang awa na pag-uugali, ngunit tiniyak ng hari na hindi niya hahayaang saktan siya ni Gary. Dumating si Gary sa kastilyo habang binibigyan siya ni Anubo ng tamang pagtanggap, ngunit sinabihan siya ni Gary na laktawan ang mga formalidad na gustong makita ang reyna. Sumama sa kanila si Sarah, ipinakilala ang kanyang sarili bilang babaeng punong abala, ngunit nagalit si Gary, ayaw tanggapin ang isang tao bilang reyna. Sinubukan ng kanyang alipin na pakalmehin siya, ngunit pinagbantaan siya ni Gary gamit ang kanyang espada.
Sa sandaling iyon, sumama sa kanila ang hari, sinabing hindi niya papayagan ang mga kaguluhan sa palasyo, at yumuko si Gary sa kanya, ngunit sinabi niya sa hari na hinding-hindi niya tatanggapin ang isang tao bilang kanilang reyna. Nagalit ang hari, ngunit sinabi ni Sarah kay Gary na naiintindihan niya kung bakit ganoon ang nararamdaman niya dahil hindi pa sila nagkaroon ng reynang tao noon. Dinala niya sila sa courtyard, sinabi sa kanila ang tungkol sa kasaysayan nito, ngunit gumawa ng malakas na ingay si Gary, na naging dahilan upang makalimutan ni Sarah ang kanyang script. Napagtanto ni Gary na kabisado lang niya ang kanyang mga linya, kaya sinisiraan siya nito, na sinasabi sa kanya na naiinis siya sa kanya habang nagsisimula siyang maglakad palayo. Sa hapunan, pinangunahan ni Sarah ang toast ngunit hindi niya iniinom ang alak na dala ni Gary. Nagtanong si Gary tungkol dito, at ipinaliwanag ni Anubo na ang alak ng hayop ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Sinabi sa kanya ni Gary na hindi siya karapat-dapat na maging reyna, na sinasabing hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao. Kaya't sinubukan siyang pigilan ng kanyang alipin, ngunit sinaktan siya ni Gary, na nagsasabing hindi siya makakain habang tinitingnan ang kanyang hindi kaaya-aya na mukha. Sinabi ni Gary na nawalan din siya ng gana dahil kay Sarah, inutusan siyang umalis, kaya nagdahilan si Sarah, at bumalik sa silid ng hari. Bumalik sa silid, binigyan siya ng hari ng kanyang pagkain, na inihayag na hindi siya makakain ng anuman dahil hindi niya matiis ang ugali ni Gary. Sinabihan ni Sarah ang hari na huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil sanay na siyang tratuhin ng ganoon, sinabing hindi niya ito maiiwan ng may masamang ugali, kaya kailangan niyang pagaanan ang mga bagay-bagay sa bowl. Sinabi sa kanya ni Sarah na tapos na siyang kumain ng pagkain, kaya gusto niyang kainin niya ang kanyang mga natira. Ngunit sa halip ay dinilaan ng hari ang mukha niya, hinihiling sa kanya na ipakita sa kanila na tama siya na piliin siya. Nang gabing iyon, hiniling ni Sarah si Gary na sumayaw sa kanya, ngunit tumanggi siya, at ipinaalam sa kanya ni Anubo na kakanselahin nila ang ball kung hindi niya isasayaw si Sarah. Inutusan ni Gary ang kanyang alipin na sumayaw sa kanya sa halip, at sila ay sumayaw ng magkasama habang ang alipin ay humihingi kay Sarah na patawarin siya, na iniisip na ang kanyang anyo ay nagpapainis sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Sarah na hindi ito ang kaso, na sinasabing tila siya ay nasa sobrang sakit. Inihayag ng alipin na natanggap niya ang kanyang mga sugat noong huling digmaan kung saan siya ay sinunog ng mga tao. Sinabi niya sa kanya na pinaghati-hati ng digmaan ang mga tao at hayop, kaya mahihirapan si Sarah bilang reyna ng mga hayop, nagtataka kung bakit gusto pa niyang maging reyna nila. Sinabi ni Sarah na gusto lang niyang makasama ang hari, gustong tulungan siya sa anumang paraan na magagawa niya. Mukhang ine-enjoy nila ang kanilang oras na magkasama, ngunit biglang sinaktan ni Gary ang kanyang alipin, na sinasabing hindi nakakatuwang panoorin siyang nakikipagkaibigan sa isang tao, at binunot niya ang kanyang espada. Gayunpaman, nakaharang si Sarah habang sinabihan siya ni Gary na umalis na nagpapaalala sa kanya na hinding-hindi siya magiging lehitimong reyna kung mabibigo siya sa pagsubok. Binibigyan siya ni Gary ng pagpipilian, na sinasabing maaari niyang gawin ang matalinong hakbang para sa kanyang kinabukasan sa pamamagitan ng paglayo, or mapahamak kasama ng kanyang aliping lingkod. Pinili ni Sarah na isuko ang kanyang kinabukasan bilang reyna, at nagulat si Gary sa kanyang desisyon. Pinaalalahanan siya ng alipin tungkol sa kanyang layunin na manatili sa tabi ng hari, ngunit sinabi ni Sarah na hindi siya maaaring maging reyna kung hindi niya papansinin ang mga taong nasasaktan. Sinimulan ni Sarah ang pagtatanong sa pagkakakilanlan ni Gary, na sinasabing binubuli niya ang mga taong hindi makalaban, kaya iniisip niya kung siya ba talaga ang maalamat na Diyos ng dagat. Iniswing ni Gary ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ng kanyang alipin, sinabi sa kanya na sapat na ang kanyang ginawa. Bigla siyang yumuko, at nalaman namin na ang aliping lingkod ay ang tunay na Gary, at ang peitang ay ang kanyang apo na nagngangalang Joe. Ipinaliwanag ni Gary na napabuti ng hari ang kalidad ng kanilang buhay, ngunit pumunta sila sa palasyo dahil narinig nila ang balita na gusto niyang kunin ang isang tao bilang kanyang reyna. Nais nilang subukan si Sarah sa pamamagitan ng paglalagay ng isang aksyon, na sinasabing ang buong panlilinlang ay ang kanyang ideya, kaya nakiusap siya sa hari na iligtas ang kanyang mga tauhan mula sa parusa. Gayunpaman, nakiusap si Joe sa hari na parusahan siya sa halip na si Gary dahil hindi makakaligtas ang kanilang lahi nang wala siya. Tinanong ni Sarah ang hari kung kailangan pa ba nilang parusahan sila, na sinasabing walang nangyaring masama sa kanya, ngunit sinabi ng hari na nararapat silang parusahan.
Inutusan niya si Gary at ang kanyang mga tauhan na sumumpa ng walang hanggang katapatan sa kanya, na sinasabi sa kanila na ipagtatanggol ang kaharian para sa kanya. Nagpapasalamat si Gary sa hari para sa kanyang awa, nanunumpa ng katapatan sa hari at sa kanyang reyna, at sila ay tumulak pabalik sa kanilang tahanan. Kinabukasan, sinabi ni Anubo sa hari na si Sarah ay disqualified na ngayon sa pagiging reyna dahil isinuko niya ang kanyang kinabukasan bilang reyna. Sinabi ng hari na ginampanan niya ng maayos ang kanyang mga tungkulin, ngunit tumanggi pa rin si Anubo na isaalang-alang ang pagsubok na isang tagumpay. Bumalik ang hari sa kanyang kwarto, at napansin si Sarah na may bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya, sa pag-aakalang pagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa. Sinaway ni Anubo ang pagiging maingay ng dalawang gwardya, at habang lumalayo siya, narinig niyang nag-uusap ang mga gwardya tungkol kay Sarah, iniisip na masama ang mga tao. Ngunit hindi ibinahagi ni Anubo ang kanilang damdamin, sa pag-aakalang nilinlang ni Sarah ang hari upang iligtas ang kanyang sariling balat, kaya gusto niyang alisin siya. Habang naglalakad, nakatagpo niya si Sarah, at dinala niya ito sa malapit na library. Habang nagsisimula siyang maghanap ng libro, napagtanto ni Anubo na may mga batas sa lugar na iyon, kaya naisipan niyang tapusin siya. Gagawin na niya ito, ngunit naglabas si Sarah ng isang libro, dahilan para mahulog ang iba pang mga libro kay Anubo. Sinisiyasat siya ni Sarah, na sinasabi sa kanya na siya mismo ang maghahanap ng libro, ngunit nag-aalok si Anubo na tulungan siya. Mukhang walang kamuwang-muwang si Sarah sa kanyang intensyon, kaya iniisip ni Anubo kung walang isip ba ito habang iniisip niyang ituloy ang kanyang plano, ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Sa isang flashback, nakita natin ang isang batang Anubo na tumatangging pumunta sa libing ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang tagapaglingkod na malapit na siyang maging kahalili, ngunit hindi ito gusto ni Anubo dahil gagawin siyang lapdog ng maharlikang pamilya. Nalaman namin na ang kanyang pamilya ay nagsilbi sa maharlikang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, at nasawi ang kanyang ama sa pagsisikap na protektahan ang hari mula sa mga assassins, ngunit wala ni isa sa mga maharlikang miyembro ang nagluksa sa kanyang pagkasawi, na nakikita siyang isa lamang pon. Isang araw, nakipagkita siya sa hari, na sa tingin niya ay napakabata pa para gampanan ang mga tungkulin ng kanyang ama, kaya inutusan niya si Anubo na alagaan ang prinsipe. Formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa prinsipe, at sinimulan niyang pagsilbihan siya, ngunit nakita ni Anubo ang prinsipe bilang isang walang isip, kaya sa tingin niya ay maaari niyang kontrolin ito pagkatapos na mapalitan ng prinsipe ang trono. Nagkasakit si Anubo, at narinig niya ang mga katulong na nag-uusap tungkol sa kung gaano siya kaina, nag-iisip kung magagawa niyang kahalili ang kanyang ama. Ikinagagalit nito si Anubo dahil ayaw niyang matulad sa kanyang ama, dahil naaalala niyang hindi siya binibisita ng kanyang ama noong siya ay may sakit. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng presensya, at napagtanto niya na ang prinsipe ay nasa kanyang silid, sinusuri siya. Ipinahayag ng prinsipe na walang nakakita sa kanya na pumasok, habang binibigyan niya siya ng isang basket ng mga masusustansyang pagkain, na sinasabi sa kanya na kumain ng marami at magpagaling. Nagtataka si Anubo kung bakit niya ito ginagawa, at ipinahayag ng prinsipe na nag-aalala siya sa kanya. Nagulat si Anubo sa narinig dahil hindi niya inaasahan na mag-aalala ang prinsipe sa kanyang lingkod. Ipinaalala sa kanya ng prinsipe na iniligtas ng kanyang ama ang hari, at talagang nagpapasalamat siya dito, na sinasabing mahal niya ang kanyang ama. Sinabihan siya ni Anubo na umalis sa silid, ngunit biglang pumasok sa silid ang dalawang halimaw, at pareho silang kinuha. Nagising si Anubo sa loob ng isang kuweba kung saan pinasalamatan siya ng mga mandurukot sa pagtulong sa kanila na mahuli ang prinsipe. Pinag-uusapan nila ang pagkuha sa ulo ng hari, at napagtanto ni Anubo na sila ang mga asasin na pumaslang sa kanyang ama. Kinagat ni Anubo ang isa sa kanila, sinabi sa kanya na ibalik ang kanyang ama, ngunit itinulak siya ng asasin pabalik at sinabi sa kanya na ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nasasawi bilang mga anino ng royalty. Iniisip nila na tadhana ang nagdala sa kanya sa kanila dahil ang plano nila ay tapusin siya at bihagan ang prinsipe. Ang isa sa kanila ay tatapusin siya, ngunit pinoprotektahan siya ng prinsipe, na ikinagulat ni Anubo. Naninindigan ang prinsipe laban sa mga assassins, habang sinasabi sa kanya ni Anubo na huminto, ngunit sinabi ng prinsipe na tungkulin ng hari na protektahan ang lahat. Iniisip niya na kung hindi man lang niya maprotektahan ang isang kaibigan, hindi siya magiging mabuting hari. Ang prinsipe ay nagpakawalan ng kanyang aura, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga bato sa mga assassins, ngunit siya ay biglang bumagsak.
Kaya sinusuri siya ni Anubo. Masaya ang prinsipe na ayos lang si Anubo, at ito ang dahilan ng pag-iyak niya habang sinisimulan niyang hilahin ang prinsipe palayo hanggang sa mailigtas sila ng isang search party. Bumalik sa kanyang bahay, sinabi sa kanya ng kanyang lingkod na ang prinsipe ay nakiusap sa hari, na sinasabi sa kanya na huwag panagutin si Anubo dahil ayaw ng prinsipe na masira ang reputasyon ng kanyang pamilya. Napagtanto ni Anubo na natagpuan na niya ang hari na gusto niyang paglangkuran, kaya binisita niya ang prinsipe, humihingi ng paumanhin sa hindi pagprotekta sa kanya, at itinalaga ang kanyang sarili na gawing pinakamahusay na hari ang prinsipe. Sa kasalukuyan, nagising si Anubo, at sinabi sa kanya ni Sarah na siya ay bumagsak sa library. Hahawakan na sana niya ito, ngunit tinabig niya ang kamay nito dahil ayaw nitong tanggapin siya bilang reyna, na sinasabing wala siyang tiwala sa kanya. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Sarah, na sinasabi sa kanya na nag-aalala ang hari sa kanya. Sinabi ni Sarah sa kanya na isipin ang kanyang susunod na pagsubok, at umalis siya sa silid. Sa kanilang susunod na pagpupulong, sinabi ni Anubo na nagtagumpay si Sarah sa kanyang pagsubok, na ikinagulat ng lahat sa silid. Napagpasyahan niyang bigyan ng pagkakataon si Sarah, na gustong makita kung karapat-dapat siya sa puso ng hari. Nakita ni Sarah ang mga estatwa ng unang hari at ng kanyang asawang reyna, at inihayag ni Klops na ang unang hari ay ang bayani na pinag-isa ang mga hayop. Nagtataka si Sarah kung bakit hindi pa siya nakapasok sa lugar na ito noon, kaya ipinaliwanag ni Klops na ito ay isang sagradong lugar at ito ay bukas lamang sa ilang partikular na okasyon, tulad ng engranding pagtatalaga. Ang Grand Consecration ay isang kaganapan kung saan nagtitipon ang mga tao para sa isang pagdiriwang, na pangungunahan ng hari habang nakasuot ng damit ng unang hari. Si Sarah ay pumunta sa hari, at nakita niyang sinusubukan niya ang mga damit. Inutusan niya ang lahat maliban kay Sarah na umalis sa silid, at ibinunyag niya na isang bagyo ang magpapalayod sa miasma mula sa kaharian, kaya magkakaroon sila ng isa pang gabi ng paghahayag. Nang gabing iyon, inaalagaan ni Sarah ang hari sa kanyang anyo bilang tao, habang inihayag niya na palagi siyang kinakabahan bago siya humarap sa mga tao dahil baka malaman nila ang tungkol sa kanyang sikreto, ngunit mas gumaan ang pakiramdam niya kapag nasa tabi niya si Sarah. Kinabukasan, ang mga hayop ay nagtitipon para sa engranding pagtatalaga, ngunit ang hari ay nasa kanyang anyo pa rin ng tao dahil ang miasma ay hindi pa rin napuno ang hangin. Alam ng hari na maibabalik niya ang kanyang anyo ng hayop, ngunit magtatagal ito, at magsisimula na ang dakilang pagtatalaga. Sa lugar ng kaganapan, nalaman ni Anubo na ang hari ay wala kahit saan. Naalala niya na walang hari na nahuhuli sa kaganapan, kaya inutusan niya ang mga katulong na hanapin ang hari. Sinasabi ng mga tagapaglingkod na hinanap nila ang lahat ng mga lugar, ngunit ang judge na nagngangalang Cedric ay nagmumungkahi na maghanap sa silid sa ilalim ng lupa, na nagsasabing ang hari ay dapat na nagmumuni-muni bago ang kaganapan. Pumasok sila sa silid, ngunit napagtanto nila na ito ay walang laman, at nalaman namin na ang hari ay gumamit ng isang lihim na daanan upang makatakas. Nakalusot sila sa mga gwardya, ngunit malapit na silang makita, kaya ginulo sila ni Sarah. Tinanong siya ni Jorby tungkol sa kinaroroonan ng hari, at sinabi niya sa kanya na hinahanap din niya ang hari, ngunit hindi niya ito mahanap doon. Kaya umalis na ang mga guard. Si Sarah at ang hari ay bumalik sa silid sa ilalim ng lupa, kung saan nagsimulang mag-transform ang hari bilang isang hayop. Ngunit sa tingin ng hari ay hindi siya makakarating sa oras para sa engranding pagtatalaga, kaya nagsimula niyang isipin na hindi siya isang mabuting hari. Sinabi sa kanya ni Sarah na isa siyang dakilang hari. Sa sandaling iyon, naramdaman ng hari ang isang presensya, kaya umalis si Sarah sa silid upang bumili ng oras para sa kanya. Nakita niya si Cedric na nakatayo sa pasukan, at sinabi nito sa kanya na nakakaramdam siya ng mahika sa silid na iyon. Sinabi sa kanya ni Sarah na ang hari ay nagko-concentrate, ngunit tinawag siya ni Cedric na sinungaling, na sinasabing nag-aalala siya sa kaligtasan ng hari at hinihiling na buksan niya ang pinto. Tumanggi si Sarah na makipagtulungan, kaya inutusan ni Cedric ang isang gwardya na igapos siya habang binubuksan nila ang pinto. Nakita nila ang hari sa kanyang anyo ng hayop, at si Cedric ay nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa sa lahat ng oras na ito. Tumunog ang kampana nang magsimula ang engranding pagtatalaga, at sinabi sa kanya ni Cedric na wala siyang sapat na oras para magbihis. Ngunit sinabi ng hari na pupunta siya nang wala ito. Sa venue, nagtataka ang mga hayop kung bakit wala ang hari, dahil laging nasa oras ang hari para sa kaganapan.
Nagsimulang magpanik si Anubo, inutusan ng mga tagapaglingkod na kanselahin ang seremonya. Ngunit sa sandaling iyon, nakita nila ang hari na nakasakay sa Holy Beast, at nakatayo siya sa harap ng lahat na nakasuot ng kanyang karaniwang balabal. Nagtataka ang mga hayop kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa mga hayop na tinalikuran niya ang baluti ng unang hari, na nagsasabing iginagalang niya ang tradisyon, ngunit ipinaalala niya sa kanila ang tungkol sa kanyang tungkulin na maglingkod sa kaharian. Ipinaliwanag ng hari na hindi niya magagampanan ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagsunod sa yapak ng kanyang mga ninuno, kaya kailangan nilang gumawa ng mga pagbabago para sila ay sumulong, na nangangakong aakayin sila sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ang mga hayop ay nagpalakpakan para sa hari, at sinabi sa kanya ni Anubo na siya ay gumawa ng isang mahusay na talumpati, ngunit siya ay nagtataka kung bakit ang hari ay hindi ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang matapang na plano. Sinabi ng hari na ito ay dahil siya ay tatutol, sinabing si Sarah ang nagbigay sa kanya ng ideya para sa kanyang talumpati. Inamin ni Anubo na humanga siya, at nagtataka si Sarah kung bakit hindi pa rin niya ito binibigyan ng pagsubok. Sa conference room, sinabi sa kanya ni Anubo na wala siyang pagsubok na ibibigay sa kanya, sinabing siya na ngayon ang hahalili sa kanyang lugar bilang acting queen consort. Hiniling sa kanya ni Anubo na gampanan ang mga pampublikong tungkulin ng reyna, na sinasabi na kung magagawa niya ito ng walang insidente hanggang sa susunod na engranding paglalaan, kikilalanin siya bilang reyna ng buo. Binalaan siya ni Anubo na ang kanyang presensya sa publiko ay sasalubungin ng protesta, at ibabalik niya siya sa kaharian ng tao kung hindi niya magawa ang kanyang mga tungkulin. Binigyan niya siya ng opsyon, na sinasabing maaari niyang tanggihan ang posisyon ng acting queen consort para makahanap sila ng mapapangasawa ng hari, at manatili siya sa palasyo bilang human pet ng hari. Ginugugol ni Sarah ang kanyang oras para pag-isipan ito, at sinabihan siya ni Benny na tanggapin ang posisyon, sa pag-aakalang siya lang ang makakapagpahusay sa hari. Nagdesisyon si Sarah nang mag-transform si Benny bilang isang phoenix, itinulak siya sa mga bisig ng hari. Sinabi niya sa hari na siya ay kukuha ng posisyon ng acting queen consort, at ang hari ay natutuwa na marinig ito, na nagsasabi na siya ay magbabahagi ng mga responsibilidad sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang mga sugo mula sa buong kaharian, na gustong makipag-usap sa hari tungkol sa acting queen consort. Ngunit inutusan ng hari ang kanyang mga utusan na talikuran sila dahil wala pa ring nagagawa si Sarah. Bumisita si Amiya kay Sarah habang sinusubukan niya ang kanyang mga bagong damit dahil sinabi sa kanya ni Anubo na ang kanyang karaniwang damit ay masyadong hindi kaaya-aya para sa trabaho ng isang reyna. Sinabi sa kanya ni Amiya na siya ay napaka-composed dahil ang kaharian ay nagkakagulo, ngunit alam ni Sarah na ang pag-iisip ay walang magagawa, kaya't gagawin niya ang kanyang makakaya. Habang naglalakad si Amiya sa palasyo, narinig niya ang mga Royal Guard na nag-uusap tungkol sa pagsupil sa isang grupo ng mga rebelde, at dahil dito ay napagtanto niya na si Jorby ay nagsasagawa ng mga mapanganib na misyon. Napagtanto niya na pareho sina Sarah at Jorby ay nahaharap sa mapanghamong mga gawain, kaya lumikha siya ng mga antang-antang para sa kanilang dalawa, sa pag-aakalang ito ay magbibigay sa kanila ng proteksyon. Kinabukasan, narinig ni Amiya si Jorby na nagbabawal sa isang Royal Guard na magmarcha kasama sila dahil alam niyang may pamilya ang guard. Tinanong ng gwardya si Jorby kung magpapakasal pa siya, ngunit sinabi sa kanya ni Jorby na masyado siyang nakatutok sa kanyang mga tungkulin, kaya wala siyang balak magpakasal. Binigyan ni Amiya si Sarah ng isang antang-antang, at napansin niyang may hawak si Amiya sa isa pa, tinanong siya kung para kanino ito. Sinabi sa kanya ni Amiya na para ito kay Jorby, at nahihiya niyang inamin na gusto niyang mapansin siya ni Jorby. Ngunit sinabi sa kanya ni Sarah na wala itong dapat ikahiya, sinabing hindi sila gaanong magkaiba dahil nakakaramdam siya ng pagnanais na manatili sa hari sa kabila ng pagiging tao. At sinabi niya kay Amiya na dapat din siyang maging ganoon. Si Amiya ay nagmamadaling pumunta kay Jorby, at binigay niya sa kanya ang antang-antang, na sinasabing nilagyan niya ito ng mga antang-antang upang protektahan siya sa panahon ng kanyang misyon. Tinanggap ito ni Jorby, nangako na babalik mula sa kanyang misyon upang hindi masira ang kanyang reputasyon, at masaya si Sarah na makita ito. Habang si Sarah ay naglalakad sa paligid ng palasyo, sinabi sa kanya ng hari na ang kanyang unang tungkulin bilang acting queen ay napagpasyahan na. Sumakay sila ng karwahe patungo sa vassal state na tinatawag na Sarbo, habang sinasabi ng hari sa kanya na ang pinuno ng Sarbo, si Teddy, at ang kanyang asawa, si Kaori, ay may bagong silang na anak na lalaki na pinangalan ng Carlo.
Bilang acting queen consort, dapat niyang ibigay kay Carlo ang kanyang mga basbas na nagsasabing ang Osmargo ay walang reyna sa loob ng maraming taon, kaya ang gawaing iyon ay ginampanan ng mga pari sa loob ng maraming taon. Samantala, nakiusap si Kaori kay Teddy na tanggihan ang karapatan ng basbas dahil ayaw ni Kaori na mahawakan ng tao ang kanyang anak. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Teddy na sila ay isang vassal state kaya dapat silang sumunod sa mga kaugalian ng Osmargo. Dumating sila sa Sarbo, at tinanggap ni Teddy ang hari sa kanilang estado. Ipinakilala ni Sarah ang kanyang sarili bilang acting queen consort, at sinabing bibigyan niya ng blessings ang kanilang anak. Binigyan siya ni Kaori ng malamig na titig, na sinasabing masama ang pakiramdam ng kanilang anak ngunit dapat ay handa siyang tumanggap ng pagpapala bukas. Sa hapunan, tinatrato si Sarah bilang tamang panauhin, ngunit nalaglag niya ang kanyang tinidor at biglang nahihilo. Napansin ng hari na may mali, kaya tumayo siya, sinabing pagod siya kaya kailangan niyang magpahinga ng maaga. Dinala niya si Sarah sa kanilang silid, kung saan isiniwalat ni Sarah na ang mga kilos ni Kaori ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga magulang, na nagpalaki sa kanya bilang isang sakripisyo, na nagsasabing halos hindi siya makahinga dahil dito. Niyakap siya ng hari, sinabi sa kanya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya ginaya na lang niya ang mga kilos nito, at ito ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam, alam na ang hari ay nasa kanyang tabi. Kinabukasan, si Sarah ay magbibigay ng basbas kay Carlo, bagamat biglang umiyak si Carlo, kaya hiniling ni Kaori na ipagpaliban ang mga pagpapala. Sinang-ayunan nito ni Sarah dahil sinabi ni Anubo na mahal ni Kaori ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, kaya pinaghihinalaan niya na pinaplano nitong iwasan ang karapatan ng mga pagpapala sa anumang paraan, iniisip kung ano ang gagawin ni Sarah upang matupad ang kanyang tungkulin. Habang nasa labas, nag-aalok si Sarah na pakalmayan si Carlo, ngunit sinabi sa kanya ni Kaori na siya na ang bahala rito, na humihiling sa kanya na tingnan muna ang palasyo pansamantala. Ang isang pang-anak ni Kaori, si Petra, ay nagboluntaryong ipakita ito kay Sarah. Pagkaalis ni Kaori ay agad na tinawag ni Petra na hindi maganda si Sarah, iyon daw ang dahilan kung bakit ayaw ng kanyang ina na hawakan ni Sarah si Carlo. Sinabi ni Petra na maaari niyang tulungan si Sarah, ngunit kailangan muna niyang maging allipiers at sundin ang lahat ng kanyang sasabihin. Naglalaro si Sarah habang ginagawa siyang laruan ni Petra, ngunit mukhang nag-e-enjoy si Sarah. Inutusan ni Petra si Sarah na maging kanyang kabayo, kaya bumaba siya sa pagkakadapa, sinabihan siyang sumakay. Tinanong ni Petra si Sarah kung ano ang mali sa kanya, sa pag-aakalang ginagawa niya lamang ito upang makakuha ng kapangyarihan at pabor. Pero parang walang pakialam si Sarah, sinabing sobrang saya niya kaya nawala ito sa isip niya. Sinimulan siyang buhati ni Sarah, ngunit tinawag siya ni Petra na walang isip, habang ipinahayag niya na walang pakialam si Kaori sa kanya. Si Carlo ang tagapagmana na laging gusto ng kanyang mga magulang, kaya lahat ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ay ikinasal, at alam niyang ganoon din ang mangyayari sa kanya sa hinaharap, sa pag-aakalang gusto siyang palayasin ni Kaori. Ngunit hindi sumang-ayon si Sarah, sinabing mahal siya ni Kaori, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapakita. Iniisip pa rin ni Petra na isa siyang hindi gustong bata, at mabilis siyang pumunta sa pinakamataas na tore sa palasyo, na nagpaplanong tapusin ang sarili niyang buhay. Habang naroon ang hari, naabutan siya ni Sarah, na sinasabing huwag gawin ito, habang pinagmamasdan sila ng hari. Ngunit nakikita ni Petra ang kanyang buhay bilang walang katuturan. Sinabi ni Sarah na gusto niyang makipaglaro muli kay Petra, ngunit naaalala niya kung paano tumigil lamang sa pag-iyak ang kanyang ina pagkatapos niyang ipanganak si Carlo, sa pag-aakalang ang kanyang pagsilang ay hindi nakapagpasaya ng isang tao. Napansin ni Petra na nakatingin na sa kanya ang lahat, at ito ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam dahil ang huli niyang pagkilos ay magkakaroon ng epekto. Sa sandaling iyon, dumating si Kaori at tinulungan ni Sarah si Petra na mapagtanto na ginagawa lamang niya ito upang makuha ang atensyon ng kanyang ina. Napaatras ng isang hakbang si Petra, at nagsimula siyang mahulog habang si Sarah ay tumalon pagkatapos sa kanya, humawak sa kanya habang ipinatawag ang Holy Beast na iniligtas sila mula sa tiyak na kasawian. Sinabi sa kanya ni Sarah na huwag na itong subukang muli habang kinikis niya ang kanyang noo, sinasabing natutuwa siya na siya ay ipinanganak. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Petra habang niyayakap niya si Sarah.
Napagtanto ni Kaori na siya ay masyadong abala kay Carlo, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na yakapin si Petre ng ganoon, at si Teddy ay humingi ng tawad sa hari para sa hindi magandang kaganapan, ngunit sinabi ng hari sa kanya na unahin ang kanyang anak na babae sa halip na pakalmayin siya. Ligtas na nakarating si Petre at agad siyang niyakap ni Kaori, humihingi kay Petre na patawarin siya habang pinasasalamatan niya si Sarah sa pagligtas sa kanilang anak. Nagpapatuloy sila sa rite of blessing, kung saan pinahintulutan ni Kaori si Sarah na basbasan ang kanyang anak. Tumanggi pa rin si Anubo na tanggapin si Sarah bilang reyna, ngunit kinikilala niya ngayon ang kakayahang baguhin ang iba. Nang gabing iyon, nakita namin si Sarah na gumugugol ng oras kasama si Petra, na nagpahayag na gusto niya si Anubo, sa pag-aakalang magkakasundo sila dahil mas malakas ang dugo nito, kaya hahayaan siyang magkaanak mula sa kanyang lahi. Nalaman namin na ang mga anak ng hayop ay sumusunod sa magulang na may mas malakas na linya ng dugo, at sinabi ni Petre kay Sarah na kailangan niyang ipanganak ang mga anak ng hari sa hinaharap, kaya kailangan niyang maging pamilyar sa konseptong iyon. Habang sinusubukan niyang matulog, binisita siya ng hari, sinabi sa kanya na kailangan nilang mag-usap. Dinala niya siya sa isang liblib na lugar, at pinag-usapan nila ang tungkulin ng hari na gumawa ng tagapagmana, ngunit alam niyang iba ang dugo sa kanyang mga ugat, kaya hindi siya sigurado kung magagawa niyang mahalin ang kanyang mga anak na nagpapakita na ang kanyang mga magulang ay hindi siya mahal. Sa isang flashback, nalaman natin na ang hari ay pinalaki na walang ina at mga kapatid, at pinakitunguhan siya ng kanyang ama, na ikinulong siya sa isang selda noong gabi ng apokalipsis. Ngunit sa kabila nito, naisip pa rin niya na pinapalaki lang siya ng kanyang ama para maging isang mabuting hari. Habang nasa kanyang higaan, hinawakan siya ng kanyang ama, sinabi sa kanya na ayaw niyang ipasa sa kanya ang trono dahil mayroon siyang maruming dugo sa kanyang mga ugat. Ipinahayag ng kanyang ama kung gaano siya napupuot sa kanya, ngunit bigla siyang umubo ng dugo at nasawi. Inakala ng mga pari na gusto siyang yakapin ng kanyang ama bago siya masawi, ngunit malayo ito sa katotohanan. Nalaman niya kalaunan na ang kanyang ama ay may sakit sa pag-iisip, ngunit ang sakit na ito ay hindi kailanman ipinahayag sa publiko. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung bakit nagkaroon ng anak sa isang tao ang kanyang ama, pero isinumpi niya ang sarili niyang dugo, sinabing ayaw niyang ipasa ito sa kanyang tagapagmana. Nagsimulang umiyak si Sarah, batid na nakikita ng hari ang kanyang dugo ng tao bilang isang sumpa, kaya pinasaya siya ng hari, sinabi sa kanya na hindi niya pinili ang dugong ipinanganak sa kanya, ngunit siya ang pinili niya, at sinabing ang kanyang presensya ay isang pagpapala sa kanya. Nangako siyang protektahan ang kanilang mga magiging anak na sinasabi sa kanya na gusto niya itong maging reyna habang kinikis niya siya. Iniwan nila ang Sarbo, at sinabihan ng hari si Sarah na huwag masyadong ipilit ang sarili dahil katatapos lang niya sa kanyang unang gawain. Bumalik sa kanilang palasyo, sinabihan ng hari si Sarah na bisitahin ang mga tropang nakatalaga sa lungsod ng Masha, ngunit hindi niya ito maaaring samahan sa gawaing ito, kaya kailangan niyang maglakbay ng mag-isa. Ipinaliwanag ng hari na hindi niya gustong pumuntang mag-isa si Sarah, ngunit sinabi sa kanya ni Anubo na kailangan niyang bisitahin ang kanyang nasasawi na kaibigan, at ang appointment ng pinuno ng Masha ay kailangang kumpirmahin sa presensya ng hari. Tinanggap ni Sarah ang gawain, sinabihan ng hari na huwag mag-alala dahil kakayanin niya itong mag-isa. Binisita ng hari si Sarah habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit, at ibinunyag ni Sarah na kinakabahan siya, sinabing hindi siya sanay na malayo sa kanya, ngunit kailangan niyang patunayan na kaya niyang hawakan ang trabaho ng mag-isa upang siya ay maging isang mabuting reyna. Ang hari ay umalis sa palasyo, at sinabi ni Anubo kay Sarah na kakailanganin niya ng bagong bantay para sa kanyang paglalakbay. Sinabi niya na oras na para pumili siya ng kapitan para sa bantay ng reyna, na magsisilbing kanang kamay, ngunit walang nagboluntaryong pagsilbihan siya dahil tao siya. Gayunpaman, biglang natapakan ng isang hyenas si Anubo, at nagboluntaryo siyang maging bantay ng reyna, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Lero. Pinayuhan ni Anubo si Sarah na maingat na piliin ang kanyang kanang kamay, sinabing si Lero ay masyadong walang modo para maging bantay ng reyna at iminumungkahi na dapat nilang subukan ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Ngunit biglang hiniwa ni Lero ang kanyang maskara, nagbabantang ipakita ang kanyang mga kasanayan kay Anubo. Pinigilan siya ni Sarah, at tinanggap niya siya bilang kapitan ng bantay ng reyna. Pumunta sila sa Masha habang sinabihan ni Lero ang driver na magpalit ng ruta, na sinasabing may shortcut.
Tinanong siya ni Sarah kung bakit siya nag-volunteer na maging bantay niya, kaya sinabi niya sa kanya na gusto lang niyang ma-promote bilang kapitan dahil ito ay isang mataas na ranggo para sa isang karaniwang tao. Alam ni Lero na madaling makuha ang posisyon, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na siya lang ang nag-iisang volunteer, sa pag-aakalang maswerte siya dahil tao siya. Sa sandaling iyon, inatake sila ng isang grupo ng mga sand snakes, at malapit nang kainin si Sarah, ngunit iniligtas siya ni Lero, na madaling natalo ang mga halimaw. Sinisisi ng mga gwardya si Lero sa kanilang pakikipagtagpo sa mga ahas sa pag-aakalang sinadya niya silang dinala roon nang utusan niya silang lumipat ng ruta. Ngunit pinigilan sila ni Sarah, sinabihan silang huwag mag-away. Nagtataka si Lero nang makita siyang kainahinala, at sinabi sa kanya ni Sarah na hindi niya ito lubos na kilala para hatulan siya. Ibinunyag ni Lero na tama ang mga gwardya tungkol sa kanya, sinabi niyang gusto niyang makaharap nila ang mga ahas ng buhangin dahil gusto niyang patunayan ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanila. Ngunit ipinangako niyang pananatilihing buhay si Sarah, alam niyang mahihirapan siya kapag nasawi ito. Pinili ni Sarah na magtiwala kay Lero, na sinasabi sa kanya na magagamit niya ito upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, ngunit hindi na niya dapat muling ilagay sa panganib ang ibang tao. Tinanggap ni Lero ang kanyang alok, at nakarating sila sa lungsod ng Mashap kung saan pinag-uusapan ng mga sundalo si Lero dahil siya ay isang hayon niya. Napansin ito ni Lero, kaya tinawag niya itong walang modo, sinasabi ang tungkol sa kanyang posisyon at sinabing nahihigitan niya sila. Ang kapitan ng tropa, si Tero, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na bumalik sa kanilang mga pwesto, at sinabihan si Sarah na kausapin ang kanyang mga tauhan ng sabay-sabay dahil wala silang sapat na oras. Humarap si Sarah sa harap ng mga sundalo, ipinakilala ang sarili bilang acting queen consort at sinabi sa kanila na may mensahe ang hari para sa kanila. Sinabi niya na ang kanilang mga serbisyo ay kailangan ng kaharian, kaya dapat nilang ipagmalaki ang kanilang mga tungkulin bilang mga sundalo at gampanan ang kanilang mga tungkulin ng may disiplina. Nakikiusap siya sa lahat na suportahan ang hari. Habang tinatapos niya ang kanyang talumpati, naisip ni Sai at Klops na maganda ang kanyang ginawa, ngunit sinabi sa kanya ni Lero na kailangan niyang maging mas makapangyarihan dahil siya ang pinakamataas na ranggo sa lugar na iyon. Nakipagkita siya sa pinuno ng Masha, na nagngangalang Baron, na nagsabi sa kanya na gaganapin nila ang seremonya ng pagpirma bukas ng umaga. Ipinaliwanag niya na mayroong isang anti-monarchist insurgency sa lupain, at ang kaguluhan ay pinahaba dahil wala silang pinuno, ngunit ang seremonya ng paglagda ay dapat magpatahimik sa mga rebelde. Nang gabing iyon, nakita namin ang mga sundalo na inaakusahan si Lero bilang isang anti-monarchist dahil siya ay isang hain iyan. Naghahanda si Lero na harapin sila, ngunit pinigilan siya ni Sarah, tinanong sila kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng mga sundalo na mukhang kainahinala si Lero, na sinasabi sa kanya na hindi niya dapat alam ang tungkol sa mga hain iyan. Ngunit ipinagtanggol niya si Lero, sinabi sa kanila na alam niya kung paano ipinagkanulo ng mga hain iyan ang kaharian noong nakaraan, ngunit sa tingin niya ay wala itong kinalaman sa kanya. Humihingi ng paumanhin ang mga sundalo sa kanilang pag-uugali, ngunit sinabi nila sa kanya na wala silang tiwala sa kanya. Pagkaalis nila, isiniwalat ni Lero na pinaslang ng huling hari ang mga inosenteng hain iyan, kaya gusto niyang ipaghiganti sila sa pamamagitan ng pagsira sa maharlikang pamilya. Binalaan niya si Sarah na kaya niyang magsinungaling ng may tuwid na mukha, kaya hindi siya dapat magtiwala sa kanya. Ngunit sa palagay ni Sarah ay hindi siya kapani-paniwalang tapat na sinasabing hindi siya ang uri ng hayop na kayang lokohin ang mga tao ng may malinis na budi, kaya pinili niyang magtiwala sa kanya. Naantig si Lero sa kanyang mga sinabi, at kinabukasan pumasok si Sarah sa kanyang silid, ngunit hindi niya ito mahanap doon. Narinig niyang may sumisigaw para humingi ng tulong, at nalaman namin na may umatake kay Baron. Nakaligtas si Baron sa pag-atake, at inilarawan niya ang umatake sa kanya bilang isang lalaking nakahod na may isang mata. Nagawa niyang makakuha ng balahibo ng salarin, ngunit hindi kapansin-pansin ang kulay nito. Nagsimulang magtaka ang mga opisyal kung paano nakapasok ang umaatake sa gusali, na hinihiling kay Tero na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, nagsalita ang isang sundalo, na nagsasabing maaari niyang pangalanan ang salarin. Pumasok si Lero sa silid, at agad siyang inakusahan ng sundalo na umatake kay Baron. Sa palagay ng mga opisyal ay akma siya sa paglalarawan, kaya kumbinsido sila na siya ay nagkasala.
Habang pinapalibutan siya ng mga sundalo, tinanong siya ng isang sundalo kung ano ang ginagawa niya kagabi. Kaya sinabi sa kanila ni Lero na nakatulog siya sa tuktok ng gusali, ngunit nakikita nila ito bilang isang hindi makatwiran na dahilan. Inutusan ng mga sundalo na arestuhin si Lero, kaya kinasuhan nila ito, ngunit humarang si Sarah, na sinasabing papatunayan niya ang pagiging inosente ni Lero. Ang mga sundalo ay hindi nagtitiwala sa kanya, sa pag-aakalang siya ay magbabalangkas ng isang tao upang tulungan si Lero na makatakas. Pero nag-alok si Tero na samahan siya sa pananagutan sa nangyari. Nakakulong si Lero hanggang sa maalis ang hinala, at sinimula nilang hanapin ang salarin. Sa piitan, sinabi ni Klops kay Lero na naniniwala si Sarah sa kanya, habang iniisip ni Lero ang kakaibang pag-uugali ni Sarah dahil walang sino man ang nagpo-protekta sa kanya tulad ng ginawa niya. Sa isang pagbabalik-tanaw ay nalaman namin na ang mga Hain-Ians ay napilitang mamuhay ng hiwalay sa iba pang mga hayop, ngunit kahit ang mga Hain-Ians ay itinaboy si Lero at ang kanyang ina dahil ang kanyang ama ay hindi mula sa distrito ng Hain-Ians. Ang kanyang ina ay malapit nang masawi sa isang sakit, at si Lero ay bumili ng gamot para sa kanya gamit ang perang pinaghirapan niyang kitain. Ngunit sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya ang dalawang sundalo na nag-akuse sa kanya ng pagnanakaw ng gamot. Ipinaliwanag ni Lero na binili niya ito, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya at ipinagpatuloy ito upang kumpiskehin. Sinubukan niyang bawiin ito, ngunit pinatumba siya ng mga sundalo, lumakad palayo habang nagmamakaawa si Lero na ibalik ito. Dahil dito, nasawi ang kanyang ina, at nakuha niya ang ideya na ang ranggo ay mahalaga, iniisip na ito ang dahilan kung bakit ganoon ang pakikitungo sa kanya ng mga sundalo. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Lero na siya ay isang sinungaling dahil sinabi niya kay Sarah na huwag magtiwala sa kanya, ngunit nais niyang laging may maniwala sa kanya. Kinabukasan, nakalaya si Lero sa kulungan matapos umamin ang salarin sa kanyang mga krimen. Inihayag ni Sarah na ginamit niya ang balahibo na kanilang nakolekta bilang ebidensya, at nalaman namin na ang mga tao ay maaaring makilala ang mga kulay ng mas mahusay kaysa sa mga hayop. Nagpaikot-ikot si Sarah na itinutugma ang kulay ng balahibo sa iba pang mga hayop, hanggang sa mahanap nila ang uri ng hayop na kinabibilangan nito. Pagkatapos, tinipon nila ang mga miyembro ng species na iyon at hinuli ang isa na may kain na hinala ang kilos. Ang isang background check ay nagpapakita na ang salarin ay isang anti-monarchist, at ang kanyang layunin ay upang pigilan ang seremonya ng paglagda na maganap. Nagpasya silang magpatuloy sa seremonya, at si Baron ay hinirang bilang pinuno ng lungsod. Pinasasalamatan ni Sarah si Tero sa pagtulong sa kanya na patunayan ang pagiging inosente ni Lero, umaasa na makita siya muli sa hinaharap. Gayunpaman, iniisip ni Tero na hindi ito magiging posible dahil inabandona ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga post, pinayagan ang salarin na makapasok, at alam niyang ito ay isang matinding kabiguan sa kanyang panig. Kaya, mawawalan siya ng posisyon bilang kapitan. Nagpaalam ang kapitan, at ibinunyag ni Lero na gusto lang niyang umakyat sa ranggo dahil ayaw niyang maabuso ang mga taong may awtoridad. Ngunit nagpapasalamat siya dahil naniwala si Sarah sa kanya, at nanunumpa ng katapatan sa kanya. Bumalik sila sa Osmargo kung saan nagpapahinga si Sarah pagkatapos ng kanilang paglalakbay. Habang si Lero ay iniharap sa hari bilang kapitan ng bantay ng reyna, at tinanong siya ng hari kung siya ay Hain-Ian. Kaya naman, matapang niyang tinanong ang hari kung problema ba iyon, sinabing hindi niya tatraidorin ang hari sa likod dahil wala naman siyang pakialam sa kanya. Sinabihan siya ni Anubo na bantayan ang kanyang dila, ngunit sinabi ni Lero na hindi naman siya nagtatrabaho para sa hari. Naiinis si Anubo sa kanyang pag-uugali, na nagpapaalala sa kanya kay Sarah noong una itong dumating. Nagsimula silang magtalo, ngunit ang hari ay umungal sa kanila, na naging sanhi ng panginginig ni Lero sa takot. Tinanong niya si Lero kung ipinagmamalaki niya ang kanyang sariling dugo, at sinabi sa kanya ni Lero na ipinagmamalaki niya ang pagiging Hain-Ian, na sinasabing hindi niya kinasusuklaman ang kanyang sarili kung sino siya. Habang sinasabi niya na si Sarah lang ang nangunguna sa kanya, tinanggap siya ng hari bilang kapitan ng bantay ng reyna, at sinabihan siyang maging isang kabalyero. Pinangunahan ni Jorby ang kanyang mga tauhan laban sa mga rebelde, na iniligtas ang mga taga-nayon mula sa pagkapaslang. Bumalik siya sa palasyo at nagulat na walang nasawi, ngunit napansin ng hari na may mali sa kanya. Habang naglalakad siya sa paligid ng palasyo, nakatagpo siya ni Amiya at sinabi sa kanya na may gusto siyang sabihin sa kanya, dahilan para maguluhan siya.
Dinala niya siya sa isang terrace kung saan ibinalik niya ang antang-antang na sinasabing pinrotektahan sila nito, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat dito, kaya gusto niyang ibigay niya ito sa iba. Nalaman ito ni Sarah at nagtataka kung bakit ibinalik ito ni Jorby. Sa tingin ni Lero ay dahil hindi na ito kailangan ni Jorby, at sa tingin ni Amiya ay tama siya. Ngunit hindi ito matanggap ni Sarah, kaya't pumunta siya kay Jorby. Tinanong niya siya kung bakit niya ito ibinalik ngunit sinabi sa kanya ni Jorby na hindi niya masasagot ang tanong. Sa sandaling iyon, nagpakita si Lero, ipinakilala ang kanyang sarili bilang kapitan ng bantay ng Reyna at hinahamon siya sa isang tunggalian. Nais ni Lero na sagutin ni Jorby ang tanong ni Sarah kung manalo siya, na sinasabing ginagawa niya ito bilang katapatan. Sinabihan ng hari si Jorby na tanggapin ang hamon dahil gusto niyang makitang lumaban si Lero. Kaya, tinanggap ito ni Jorby, at sa pagsisimula ng laban, tinanong ni Sarah ang hari kung bakit gusto niyang maglaban sila. Ipinahayag ng hari na may gusto siyang kumpirmahin. Sinugod ni Lero si Jorby, na hamarang sa kanyang pag-atake, at sinipa siya. Nanalo si Jorby sa laban, ngunit napagtanto ng hari na may mali, sinabi kay Sarah na nasugatan si Jorby. Nalaman ito ni Amiya, kaya't nilapitan niya si Jorby, tinitingnan ang kanyang sugat at binigyan siya ng isang bagay na makakatulong sa kanya na gumaling. Iniisip ni Amiya na ito ang dahilan kung bakit niya ibinalik ang antang-antang, kaya nagsimula itong umiyak sa pag-aakalang nabigo siya ng kanyang antang-antang. Kinumpirma ito ni Jorby, na nagsasabing ayaw niyang malungkot siya. Napagtanto ni Amiya na iniisip siya ni Jorby nang ibalik niya ang antang-antang, kaya sinabi ni Amiya sa kanya na ang antang-antang ang tanging magagawa niya para sa kanya. Alam niyang palagi niyang isinasapanganib ang kanyang buhay sa labanan, kaya gusto niyang itago niya ang antang-antang. Samantala, nakita namin si Lloyd na naglalakad sa kakahuyan kung saan nakita niya ang mga nakamount na hayop na nakahawak sa isang bata. Hinatake niya ang isa sa mga ito, dahilan para bumagsak ang bata sa lupa habang tumatakas ang mga hayop. Sinuri ni Lloyd ang bata, ngunit nang makita niyang hayop ang bata, itinutok niya ang kanyang espada dito. Habang pinasasalamatan ng bata si Lloyd sa pagligtas sa kanya, ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang Maloy, at ibinalik ni Lloyd ang kanyang espada, na nagsasabing isang pag-aaksaya ng oras ang pagpaslang sa isang bata. Sinabihan niya si Maloy na umuwi, ngunit hindi niya alam ang daan, kaya dinala siya ni Lloyd sa borderline. Habang naglalakad sila, biglang nawala si Maloy, at naisip ni Lloyd na nadukat na naman siya. Pero napagtanto niyang naglalaro lang si Maloy, gustong laruin ang mga bulaklak. Tinanong siya ni Lloyd kung bakit siya inagaw ng mga hayop, kaya sinabi sa kanya ni Maloy ang tungkol sa mga bata na dinukot at ibinente sa mga tao na itinuturing silang mga laruan. Napagtanto ni Lloyd na ang mga hayop na nakatagpo niya ay nagtatrabaho para sa mga tao, at naaalala niya ang kanyang unang pakikipagtagpo sa mga hayop na nagdulot sa kanya ng pagsusuka. Napansin ito ni Maloy, kaya nilapitan niya si Lloyd, tinanong kung nasaktan siya pero tinulak niya si Maloy. Hinabot ni Maloy ang kanyang kamay, sinasabing sinusubukan niyang pakalmayan si Lloyd nang hindi ito ginagalaw dahil ginagawa iyon ng kanyang ina kapag siya ay nasaktan. Ang isang palaso ay halos tumama kay Maloy nang magpakita ang dalawang tao, na nagsasabing ang mga hayop ay gumawa ng isang kakilakilabot na trabaho. Ibinunyag nila na sila ay nagtatrabaho para sa isang maharlika at si Maloy ang kanilang target. Kinuha nila si Maloy, dahil kinikilala nila si Lloyd bilang Beast Hunter, iniisip kong hinahabol din niya si Maloy. Sinabi ni Lloyd na wala siyang pakialam kung ano ang mangyari sa bata, ngunit narinig niyang sumisigaw si Maloy para humingi ng tulong, at naalala niya noong kinain ng halimaw ang kanyang kapatid. Kaya't bigla silang pinigilan ni Lloyd na sinasabi sa kanila na napupuot siya sa mga taong nakikipaglaro sa buhay ng iba. Inilabas niya ang kanyang sandata at sinugod ang isa sa kanila, sinabihan si Maloy na tumakbo. Ngunit napansin niyang si Lloyd ay target ng Archer, kaya hamarang siya, dahilan para hindi tumama ang pag-atake Archer dahil kailangan niyang kunin ng buhay si Maloy. Sinira ni Lloyd ang kanilang mga sandata, sinabihan silang umalis kung pinahahalagahan nila ang kanilang buhay, at tumakas ang mga lalaki. Naisip ni Lloyd na tatapusin ni Maloy ang mga tao kapag siya ay lumaki, ngunit naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Sarah na hindi lahat ng hayop ay masama. Kaya nagsimula siyang maniwala na ang mga hayop ay parang tao lang. Nagpasalamat si Lloyd kay Maloy sa pagbabantay sa kanyang likuran, at nakarating sila sa borderline kung saan iniwan niya si Maloy, at nagpaalam sa kanya.
Nakikita natin si Sarah at ang hari sa isang barko habang ipinahayag ng hari na hindi na aktibo ang mga grupong anti-monarchist. Napag-usapan ito sa kanilang pagpupulong kamakailan, at inakala ng mga opisyal na ito ay magandang balita. Ngunit iniisip ni Anubo na nagtutulungan ang mga grupo. Sinabihan ng hari si Sarah na magpahinga ng maluwag dahil wala siyang partikular na tungkulin para sa susunod nilang gawain. Iniisip ni Sarah kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang libreng oras na gustong maging mabuting reyna. Pinayuhan siya ng hari na sundin ang kanyang puso. Sa Royal Palace, nakatanggap si Anubo ng isang agarang ulat na ang kanilang teritoryo ay inaatake. Kaya tinutusan niya ang isang alipin na mensaherong hayop na ipaalam ito sa hari. Natanggap ng hari ang mensahe, at nagpasya siyang bumalik sa Osmargo. Ngunit alam ni Sarah na mahalaga din ang kanilang kasalukuyang gawain, kaya't nag-aalok siya na punan siya. Ang hari ay tumanggi na pabayaan siyang mag-isa, ngunit sinabi sa kanya ni Sarah na sinusunod lamang niya ang kanyang puso, sinabing gusto niya itong tulungan. Ang hari ay nag-aatubili na binigyan siya ng pahintulot ngunit sinabi niya sa kanya na huwag ilagay sa panganib ang kanyang sarili. Naglagay siya ng antang-antang sa singsing ni Sarah, at tumungo siya pabalik sa Osmargo. Isang patrol ng hukbong dagat ang nakasagupa ng isang ilegal na sasakyang dagat, kaya inutusan nila itong ihinto. Ngunit habang papalapit sila dito, isang halimaw na nagngangalang Fenrir ang bumagsak mula sa langit na ikanasawi ng patrolman. Sumama sa kanya ang hayop na si Nero na nasa ilegal na sasakyan, at nalaman namin na inaasahan ni Fenrir na sasamahan siya ni Nero. Sabay silang sumakay sa isang lumilipad na hayop habang iniisip ni Fenrir ang tungkol sa paglusob sa Royal Palace na gustong tapusin ang hari. Nakita nila ang royal ship, kaya inatake nila ito, pinapas lang ang mga hayop na sakay. Tinanong ng isa sa mga sundalo kung sino siya, at sinabi ni Fenrir na siya ang bagong hari ng mga hayop. Ibinunyag niya na ang kanyang mga kampan ay kasalukuyang sumalakay sa mga teritoryo ng Osmargo na sinasabing siya ang kukuha ng trono pagkatapos niyang tapusin ang hari. Sinusugod sila ng mga sundalo, ngunit agad silang pinapaslang ni Nero gamit ang mga lumilipad na espada. Nagtanong si Fenrir tungkol sa pinakamataas na ranggo na individual sa barko, ngunit nananatiling tahimik ang mga sundalo. Kaya napag-isipan niyang tapusin silang lahat. Gayunpaman, biglang lumapit sa kanya si Sarah, na umagaw sa kanyang atensyon. Sa Royal Palace, nalaman ng hari na dalawa sa kanilang mga teritoryo ang inaatake. Kaya naisipan ng hari na hatiin ang kanyang mga puwersa para harapin sila. Ngunit si Anubo ay nagmumungkahi na panatilihin ang pangunahing puwersa sa kabisera sa kaso ng isang sneak attack. Habang siya ay nagboluntaryong pamunuan ang isang kumpanya ng kabalyero upang harapin ang mga rebelde. Bumalik sa barko, ipinakilala ni Sarah ang kanyang sarili bilang gumaganap na reyna ng Osmargo, na sinasabi kay Fenrir na kunin siya at iligtas ang lahat. Iniisip ni Fenrir na siya ay walang halaga dahil siya ay tao, ngunit sinabi sa kanya ni Sarah na mahal siya ng hari, at sinabing hindi mahalaga ang kanyang hitsura. Iniisip ni Fenrir na nagsisinungaling siya, ngunit sinabi sa kanya ni Nero na may mga gwardya si Sarah na nagpoprotekta sa kanya at kay Masha. Kaya, nagpasya si Fenrir na kunin si Sarah bilang kanyang sakripisyo. Bigla silang pinigilan ni Lero habang sumusugod sa kanila, iniiwasan ang lumilipad na espada ni Nero. Gayunpaman, lumiliko ito, at nalaman ni Lero na maaaring gumamit ng mahika si Nero para kontrolin ang kanyang mga espada. Natusok si Lero, at tatapusin na siya ni Nero, ngunit pinigilan siya ni Sarah, na nagpapaalala sa kanila na sasama lang siya sa kanila kung hindi sila mananakit ng iba. Inutusan ni Fenrir si Nero na iligtas si Lero, na gustong masawi para kay Sarah, ngunit inutusan niya itong bumalik sa palasyo at sumunod sa hari. Inutusan niya si Benny na pagalingin ang iba, at sinabihan niya ang kanyang watchers na maghatid ng mensahe sa hari bago siya umalis kasama si Fenrir. Nalaman ng mga sibilyan ang tungkol sa pagsalakay, kaya nagtitipon sila sa mga pintuan ng palasyo sa isang estado ng takot. Sumakay si Klopp sa isang messenger beast upang bumalik sa palasyo at ipaalam sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Nais ng hari na iligtas si Sarah, ngunit pinigilan siya ni Anubo, sinabi sa kanya na kailangan niyang manatili sa palasyo habang nagmumungkahi siyang magpadala ng isang search party. Ngunit alam ng hari na si Fenrir ay may sama ng loob sa kanya, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Fenrir kay Sarah. Sinabi ni Anubo sa hari na tatapusin siya kung ipipilit niyang pumunta dahil mapanganib ang kanyang mga aksyon para sa kaharian, at ayaw niyang maglingkod sa ibang hari.
Ang hari ay huminahon at bumalik sa kanyang trono. Inihatid ni Klops ang mensahe ni Sarah, na sinasabi sa hari na huwag siyang iligtas. Napagtanto ng hari na gusto ni Sarah na ipagtanggol niya ang mga tao. Kinausap ng hari ang mga sibilyan, na nagpapatunay na may nangyayaring pagsalakay, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag magpanik dahil sinasabi niyang paprotektahan niya sila. Iniisip niya ang tungkol sa plano ni Fenrir na subaybayan siya bago siya pumasok sa palasyo. At handa siyang lumaban hanggang kasawian upang mabawi si Sarah at protektahan ang kanyang kaharian. Nakatanggap ang hari ng isang ulat, at nalaman niya na ang mga mananalakay ay talagang ang mga anti-monarchist na naggrupo. At sila ay ipinahayag upang maglingkod kay Fenrir. Samantala, nakita namin si Lero habang sinusundan niya si Benny para hanapin si Sarah. Ngunit sinabi ni Benny na hindi na niya ito nararamdaman, kaya dapat ay nasa isang lugar na may harang sa paligid nito. Nakita namin si Sarah sa base ni Fenrir, at tinanong niya siya kung bakit gusto niyang maging hari. Inihayag ni Fenrir na siya ang prinsipe ng isa sa mga vassal state ng Asmargo. Itinuring siyang isang kabiguan kumpara sa kanyang mga kapatid, ngunit nagkakaroon siya ng pagkakataon na labanan ang prinsipe at patunayan ang kanyang halaga. Siya ay naghahanda sa pag-atake na may asol na apoy, ngunit ang prinsipe ay madaling nadaig siya sa isang iglap. Sinasabi ng prinsipe na hindi siya mahilig mag-away, sinabing dapat silang maging magkaibigan. Ngunit iniisip ni Fenrir na siya ay kinukot siya. Naputol ang isang tenga niya at natanggal ang kanyang titulo at naitapon. Iniisip ni Sarah na mayroon siyang sama ng loob laban sa hari, ngunit sinabi ni Fenrir na ito ay isang patas na laban. Ngunit gusto niya ng rematch para maibalik niya ang kanyang pride, at plano niyang ibalik ang mga hayop sa kanilang natural na kaayusan na may malakas na paninindigan sa tuktok. Kaya gusto pa niyang wasakin ang hangganan at kunin ang mga tao. Iniisip ni Sarah na kung makakapanakit lang siya ng iba, mahina siya. At sinabi niya na wala siyang pagkakataon laban sa hari. Naasar si Fenrir, pinalabas ang kanyang apoy. Si Sarah ay pinoprotektahan ng isang singsing, ngunit siya ay nawalan ng malay, at si Fenrir ay naging mas interesado, dahil siya ay may protektado ng hari. Nakita namin si Anubo pagdating niya sa lungsod ng Coden upang harapin ang ilan sa mga mananakop. Ngunit bigla siyang nakatagpo ni Nero, nakilala ang kanyang halaga, at sinubukan siyang kumbensihin na magpalit ng panig. Sa pagsasabing pareho sila ng mga ninuno kaya dapat siyang maglingkod sa isang lobo na hari sa halip na isang hayop. Ngunit tumanggi si Anubo, sinabing pinili niya ang hari na kanyang pinaglilingkuran. Kaya sa halip ay sinaktan siya ni Nero. Samantala, nag-aalok si Fenrir kay Sarah ng lahat ng uri ng pagkain at maging ng mga alahas upang subukang mapagtagumpayan siya. Ngunit tinatalikuran niya ang lahat. Nagtataka si Fenrir kung ano ang ibinibigay sa kanya ng hari, at sinabi niyang ito ang kanyang puso. Nais ni Fenrir na maging mas katulad siya ni Nero, na tinatawag siyang kanyang minamahal na alipin. At nag-flashback kami noong isang tuta pa lang si Nero. Sinaktan siya ng kagamitan para sa pagnanakaw ng pagkain, ngunit niligtas siya ni Fenrir. Masaya si Fenrir sa pagkakaroon ng kanyang unang lingkod na ibinigay sa kanya ang kanyang pangalan. At sinabi niya na sila na ngayon ang magkasama magpakailanman. Ayaw ni Nero na pumaslang ng walang dahilan, at binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Anubo. Ngunit tumanggi pa rin si Anubo. Malapit na siyang tapusin, ngunit biglang dumating si Jorby. Nilabanan niya ang mga espada ni Nero, at nagtataka si Anubo kung bakit siya naroon dahil dapat niyang pinoprotektahan ang hari. Ngunit sinabi ni Jorby na pinadala siya ng hari na gustong protektahan ang kanyang kaibigan. Mahigpit na iniiwasan ni Jorby ang mga talem, at sumugod siya kay Nero. Aatakihin na sana siya ng mga blades mula sa likod, ngunit nagawa niyang mag-slash muna kay Nero. Si Nero ay umatras gamit ang kanyang lumilipad na hayop na nagsasabing hindi pa niya kayang masawi. At iniisip ni Anubo na mahahanap nila ang base ni Fenrir kung susundan nila siya. Nakita namin na nagawa ni Lero na mahanap ang base. Pero habang hinahanap niya si Sarah, biglang sumulpat si Fenrir. Sinisikap ni Sarah na makalaya, ngunit nagawa siyang mahanap ni Nasai at Benny. Pinalaya nila siya, at sinabi niya sa kanya na ang kanilang plano ay lumayo habang ang kanilang pangaakit ay nakakagambala kay Fenrir. Ngunit hinihingi ni Sarah na bumalik, hindi gustong masawi si Lero. Walang laban si Lero kay Fenrir, ngunit sinasabi niyang siya ang kanyang guard captain kaya handa siyang masawi para sa kanya. Biglang nagpakita si Sarah, hinihila siya, at tumanggi siyang masawi.
Sinasabi ni Sarah na ang mga gwardya ay wala doon para masawi para sa kanilang mga master, at gusto niyang naroon siya kapag siya ay naging isang tunay na reyna. Pagkatapos ay nalampasan nila ang hadlang, at sinalo sila ni Lero habang nahuhulog sila, ngunit nauwi siya sa pagbagsak mula sa impact. Nagpadala si Sai ng mensahe kay Klops, at sinabi niya sa hari na natagpuan ang base ni Fenrir. Dinadala ni Sarah si Lero palayo, ngunit naabutan sila ni Fenrir. Nagtataka si Fenrir kung ano ang magagawa nito, na sinasabi sa kanya na magpasakop sa kanya, ngunit biglang inatake ni Lero ang kanyang binti habang tumatalon siya palayo kasama si Sarah. Naasar si Fenrir, tumalon sa kanila, ngunit sila ay iniligtas ng Holy Beast, at ang hari ay biglang nagpakita. Nasasabik si Fenrir na magkaroon ng kanyang rematch, at naghanda ang hari na harapin siya. Nagmamadali rin doon sina Anubo at Jorbi, ngunit hamarang si Nero, na sinasabi sa kanila na huwag hadlangan ang laban. Sa pagsasabing pipigilan niya sila sa anumang paraan na kailangan, at alam ni Jorbi na wala na silang magagawa. Ang hari ay nagpakawalan ng kanyang kapangyarihan, na nakikipagsagupaan laban kay Fenrir, ngunit nagtatapos ito sa magkabilang panig na napinsala. Nagtataka si Fenrir kung iyon lang ang mayroon siya habang lumalampas pa siya, na nagpakawalan ng napakalaking putok na nagpapantay sa lugar. Napaluhod ang hari, at alam ni Fenrir na wala siya sa buong lakas dahil inilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa singsing ni Sarah. China charge ni Fenrir ang natitirang bahagi ng kanyang kapangyarihan, na nagpakawalan ng isa pang pagsabog. Ngunit ang hari ay hindi nasaktan. Nagtataka ang hari kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi ni Fenrir na ayaw niyang manalo dahil nagkaroon siya ng kalamangan. Sinasabing sila ay nasa pantay na katayuan na ngayon, at naghahanda siyang ayusin ang mga bagay-bagay bilang pangunahing mga hayop. Nagsisimula silang mag-away gamit ang kanilang mga kuko, sinasalakay ang isa't isa. Kinagat ni Fenrir ang ulo ng hari, ngunit ang hari ay tumalon at hinamped siya pababa. Kinagat ng hari ang kanyang leeg, at naisip ni Jorbi na tapos na ito, ngunit nagawa siyang itulak ni Fenrir palayo. Dumudugo ng husto si Fenrir, ngunit tumanggi siyang sumuko. Nakikita ng hari ang kanyang determinasyon, at iniisip niya ang kanyang sarili, kung paano niya isinumpa ang kanyang sariling pag-iral at kumakapit lamang sa trono. Nagdududa siya sa kanyang pasya, at inatake siya ni Fenrir. Bumagsak ang hari sa lupa habang nagdiriwang si Fenrir, at pakiramdam ng hari na wala na siya sa lakas, ngunit biglang tinawag ni Sarah ang kanyang pangalan, Larry. Pinaalalahanan siya na ang ibig sabihin nito ay brave-hearted. Nagawa niyang bumangon, nagpakawalan ng mabangis na dagandong, at nagtataka si Fenrir kung paano pa siya nakakatayo, ngunit napagtanto niyang dahil iyon kay Sarah. Naramdaman ni Nero na natatakot si Fenrir, at naalala niya noong inalisan si Fenrir ng kanyang tenga. Dinalhan siya ni Nero ng tubig, ngunit binasag ito ni Fenrir, sinabing isa na lang siyang asong gala. Naghahanda si Nero na putulin ang sariling tainga, ngunit pinigilan siya ni Fenrir, iniisip kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Nero na gusto niyang ibigay sa kanya ang sarili niyang tenga, na nagmamakaawa kay Fenrir na hayaan siyang manatili sa tabi niya dahil siya ang nagbigay sa kanya ng lugar na mapabilang. Ipinahayag ni Fenrir na isang araw ay babawiin niya ang kanyang pagmamataas at magiging hari. Ipinaalala sa kanya ni Nero ang kanyang pagmamataas, at muli siyang nakipag-away sa hari. Pareho silang tumanggi na matalo, ngunit sa huli, ang hari ay nanalo. Si Sarah ay tumalon sa mga bisig ng hari, at sinabi ng hari sa kanya na tapos na ang lahat, ngunit sinabi ni Sarah sa kanya na huwag na siyang paaalalahanin ulit ng ganon.